Mateo, ang henyo. Credit to the author. M2231-40. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Kasalukuyang pinag-uusapan ng dalawang tao ang mga bagay tungkol sa Ozere Blood Pool nang may bumisita. Nang makita ni Ghost Empyrean Wildblade ang pagdating, yumuko siya ng may paggalang at sinabing, "Lord Ghost Pupil." Ang Ghost Empyrean Ghost Pupil na ito ay isa ring late-stage Empyrean Ghost daw powerhouse. Ang kanyang pares ng itim na pupil ay walang kapantay na lalim at tila kayang mangakit ng puso. Bahagyang tumango si Ghost Pupil at sinabing, "Wildblade, inutusan ka ni Lord Vastsi na dalhin ang iyong batang Panginoon para bisitahin siya." Nabawi ang Ghost Empyrean Wildblade, gamit ang nagtatanong na mga matang tumingin kay Mateo. Dahan daw ang tumayo si Mateo at malamig na sinabi, "Hindi na kailangan. Mag-impake ka na at sumama sa akin, nagmamadali ako." Kasalukuyan siyang nag-aalab sa pagkabalisa. Paano niya nagawang makipag-usap ng kaunti kay Heavenly Emperor Vastsi? Kung mas magtatagal pa sila ng kaunti, mas mapapahamak sina Dustless at Maricris. Sa totoo lang, hindi sana nakatulog ng ganito kalalim si Dustless kung hindi dahil sa pagprotekta kay Maricris. Kung wala ang proteksyong walang alikabok sa huling sandali, matagal nang nasira ang huling bakas ng espiritual na kamalayan ni Maricris. Nitong mga nakaraang araw sa Heavenly Eagle, ginugugol ni Mateo ang bawat minuto at segundo sa paghihirap. Ngayon, dahil natanggap na niya ang balita tungkol sa Silvernet Blood Essence, paano pa niya magagawang magpaliban? Ngunit nagbago ang ekspresyon ng Ghost Empyrean Ghost Pupil, at sinabi niya sa isang seryosong boses, "Tao, ipinapatawag ka ni Lord Vastsi. Nangangahas ka bang hindi magpakita ng mukha?" Hindi man lang siya tiningnan ni Mateo at malamig na sinabi, "Wildblade." Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Wildblade, at yumuko siyang sumagot, "Oo." Ang mga powerhouse ng Ghost daw ay may mga lumaki ng mag-isa, at pati na rin iyong mga pinalaking parang Wildblade. Ang mga powerhouse ng Ghost daw na gumawa ng kontrata ay hindi kayang suwayan ang utos ng kanilang Panginoon. Ang utos ni Mateo ay may mas mataas pang autoridad kaysa sa isang emperador sa langit. Nakita ng mga Ghost Pupil na tuluyan siyang binaliwala ni Mateo at hindi mapigil ang magsabi sa matinding galit, "Mabuting binata, pinahahalagahan ka ni Lord Vastsi na nagpapa-appreciate sa iyo. Dahil hindi mo alam kung paano pahalagahan ang mga pabor, huwag mong sisihin ang Emperorang ito sa hindi pagiging magalang." Biglang lumamig ang hangin sa loob ng bahay. Isang malakas na hangin ang pumailan lang mula sa lupa at tumago sa katawan ni Mateo. Biglang naglabas ng itim na liwanag ang mga mata ng Ghost Empyrean Ghost Pupil. Isang malakas na pag-agos ng puwersa ng kaluluwa ang direktang sumugod sa dagat ng kamalayan ni Mateo. "Mapangakit na Ghost Melody, sundin mo ang utos ko. Batang lalaki, sampalin mo ang sarili mo hanggang sa tawagin ka ng Empyrean na ito na tumigil." Direktang utos ni Ghost Pupil. Nang makitang ginagamit ni Ghost Empyrean Ghost Pupil ang kanyang ultimate move pagkalapit niya, lubhang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Ghost Empyrean Wildblade. Napasigaw siya sa gulat, "Panginoong Ghost Pupil, maawa po kayo." Snort. Sa oras na ito, isang malamig na sungot ang pinakawala ni Mateo. Sa malamig na pagsinghot na ito, isinama ni Mateo ang tinig ng Diyos ng Dragon ng lahi ng Dragon. Manam. Napaungol si Ghost Pupil at nasaktan pa nga sa malamig na pagsinghot ni Mateo, dahilan para maging ang katawan niya ay maging parang ilusyon. Bagamat walang mga katawang pisikal ang mga powerhouse ng Ghost daw, na umaabot sa Ghost Empyrean Realm, malapit na silang maging pisikal. Ngunit sa oras na ito, si Ghost Empyrean Ghost Pupil ay napilitang bumalik sa kanyang orihinal na anyo. Paano ito nangyari? Tumingin si Ghost Empyrean Ghost Pupil kay Mateo nang may takot at hindi makapaniwalang tingin. Hindi malakas ang aura sa katawan ni Mateo. Mas mahina ito kaysa sa kanya. Sa pagharap sa ganitong kalaban, ang kanyang bigalang Ghost Melody ay gagana ng 100 beses sa 100 beses. Kung gayon, bakit ganoon na lang kabilis na inilalabas ang banal na kaluluwa ni Mateo, at saka pa siya nito masasaktan? Labis na nalito si Ghost Empyrean Ghost Pupil. Sa tabi niya, labis ding nagulat si Ghost Empyrean Wildblade. Batid niya ang husay ng Ghost Empyrean Ghost Pupil.
Maging ang tatlong dakilang Ghost Empyrean sa ilalim ng pamumuno ni Heavenly Emperor Ghost Ridge ay labis ding nag-aalala sa kanya. Ang bigayling ghost melody na ito ay labis na nagpipigil sa mga Empyrean na may parehong ranggo, ngunit madali itong naalis ni Mateo. Hindi lang siya natigilan, kundi malubhang nasugatan pa niya si Empyrean Ghost Pupil. Paano naging ganito kalakas ang lakas ng batang Panginoon? Tumingin si Mateo sa Ghost Empyrean Ghost Pupil at sinabi ng may paghamak, kahit ang Medicine Ancestor at Sacred Ancestor High Priest ay hindi kayang kontrolin ang aking kagustuhan. Gamit lang ang iyong maliit na Ghost Path Mystic Art, gusto mo akong kontrolin. Alam mo ba ang tinatawag na overestimating your own ability? Ang mukha ng Ghost Empyrean Ghost Pupil ay natigilan sa pagkamangha. Sa pagsinghot ni Mateo kanina, nakaramdam siya ng lakas ng loob na parang nakitang may malaking bundok na tumama sa kanya ng diretso. Dahil nga rito kung bakit madali siyang nasaktan. Paano magkakaroon ng ganito kalakas na kalooban ng isang simpleng Empyrean realm? Bagamat pinag-usapan ni Mateo ang kahit anong Medicine Ancestor at Sacred Ancestor High Priest, pakiramdam niya ay labis itong mayabang. Ngunit nangahas ang Ghost Empyrean Ghost Pupil na kumpirmahin na ang kagustuhan ni Mateo ay talagang mas malakas kaysa sa Heavenly Emperor Bastsi. Bukod pa rito, mas malakas pa ito ng higit sa isang magnitude. Hindi kayang ilarawan ng mga salita ang gulat sa kanyang puso. Wild Blade. Mahinang udyok ni Mateo. Biglang nagulat si Ghost Empyrean Wild Blade at dali-daling nag-impake at inihanda ang lahat. Dinala ni Mateo ang Ghost Empyrean Wild Blade at nagmalaking lumabas ng Vast Barren Manor ng ganoon lang. Ngunit sa oras na ito, isang malas hanggang sa matinding aura ng multo ang bumaba mula sa kalangitan. Isang halos pisikal na figure ang hamarang sa harap ni Mateo. Ang enerhiyang multo na ito ay lubos na namuo. Kung ang isang ordinaryong taong Empyrean ay nandito, malamang ay matagal silang nanigas at nanigas. Sa loob ng Yin Barren Manor, isang bahid ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Heavenly Emperor Ghost Ridge. Hey, Bastsi, malamang hindi pa rin alam ng hanggal na yan ang kinatatakutan ng batang yan. Kapag nawalan ka ng malay sa harap ng napakaraming tao sa lungsod, makikita ng emperador na yan kung paano mo pa maipapakita ang sarili mo sa hinaharap. Ang mga pangyayari dati, naglabas siya ng gag order sa mga may kapangyarihan sa manor, na mahigpit na nagbabawal sa sinuman na ipakalat ito. Parang tinak ang batang ito. Pakiramdam ni Heavenly Emperor Ghost Ridge ay tiyak na hindi siya gagamitin ni Heavenly Emperor Bastsi. Totoo nga, sa loob ng wala pang kalahating araw, nag-away ang magkabilang panig. Tumingin si Heavenly Emperor Bastsi kay Mateo at sinabing may nakakakilabot na tingin, buwisit na tao, dinala mo palayo ang nasasakupan ng Heavenly Emperor na ito. Hindi mo man lang ipinaalam ng maaga, sinaktan mo pa ng malubha ang nasasakupan ng Heavenly Emperor na ito. Paano ka nagmamakaawa? Namutla ang kutis ni Ghost Empyrean Wild Blade nang sumigaw siya sa gulat, Lord Bastsi, young master po. Pinahinto ni Mateo si Wild Blade gamit ang isang senadorias ng kamay. Tumingin siya kay Bastsi at malamig na sinabi, dahil nandito ka, sasabihin ko sa iyo ang tungkol dito. Susundan ako ni Wild Blade sa hinaharap. Magpaalam ka na. Wild Blade? Tara na. Matagal nang ikinabahala ng maraming makapangyarihang tao sa lungsod ang paglipat ng isang makapangyarihang emperador ng langit. Nagkataong kabilang din doon sina Mosha at ang kanyang mga kasama. Nang makita ang eksenang ito, nanliit ang mga mag-aaral ng mga multo. Napaka-arrogant ng lalaking ito. Ang kakaharapin niya ay isang makapangyarihang Heavenly Emperor. Talaga kayang tanga ang taong ito. Si Heavenly Emperor Bastsi yan. Pero ganito pala siya ka-arrogant. Hindi ba? Maganda lang. Titingnan ko kung ano ang inaasahan niya para makuha ang Ghost Empyrean Wild Blade mula sa Yin Barren Manor sa pagkakataong ito. Hey, medyo naiintindihan ko na ngayon. Malamang sinasadya ni Heavenly Emperor Ghost Ridge na hindi dumating para hayaang makuha ng batang ito si Wild Blade. Tumawa si Heavenly Emperor Bastsi sa matinding galit at sinabing, Hey, napakayabang mong bata, hindi ba't ang emperador na ito sa langit ay hindi nang ahas na gumawa ng hakbang laban sa iyo? Kalimutan mo na yan, dahil sinasadya mong maghangad ng kamatayan, palalayasin ka ng emperador na ito sa langit. Huwag gumalaw. Hindi pa humihina ang boses ni Heavenly Emperor Bastsi nang isagawa na ni Mateo ang time freeze.
Sa isang iglap, ibinaba ang mga batas, at nawala ng malay ang Vast Sea. Noong nasa initial stage rank 7 pa lang si Mateo, kayanan niyang gamitin ang move na ito at makatakas mula sa kamay ng Abyss Monster na si Heavenly Emperor Manya. Lalo na't nasa middle stage rank 7 na siya ngayon. Gaano kaya kalakas ang kapangyarihan ng kasalukuyang Time Freeze kumpara sa panahong iyon? Wild Blade, umalis ka na. Kinuha ni Mateo ang natulalang Ghost Empyrean Wild Blade at direktang nag-teleport ng mahigit 10,000 milya ang layo. Pagkaraan ng isang iglap, nakabawi ang espasyo-oras. Puno ng gulat ang mga mata ni Heavenly Emperor Vast Sea. Makalangit na daw true word, batas pang kalawakan. Napakagaling na batang tao. Mukhang sinundan ni Wild Blade ang isang mabuting amo. 2,232. Napakakapal ng enerhiya ng pagpatay. 2 tao ang dumating kay Mateo sa harap ng mahaba at walang patid na bahagi ng mga bundok. Isang makapal na amoy ng dugo ang tumama sa kanyang mukha, na pumupukaw ng isang masamang hangin sa kanyang mga tainga. Sa ilalim ng liwanag ng sikat ng araw, ang hanay ng bundok na ito ay naglalabas ng sunod-sunod na pulang dugong halo ng liwanag. Sa masukal na kakahuyan, maraming mga kapangyarihan ng ghost daw ang dumating at umalis. Pero nang maramdaman ang malalakas na aura na nagmumula sa katawan ng 2 taong kina Mateo, hindi sila nang ahas na lumapit. Bata, mag-ingat ka. Ang mga taong pumupunta sa lugar na ito ay kailangang buksan ang kanilang mga sakop sa mundo upang labanan ang enerhiya ng pagpatay. Ang enerhiya ng pagpatay na ito ay lubhang nakakapinsala sa mga tao. Kahit ang mga Empyrean ay mahihirapan ding tiisin ang kalawang nito. Babala ni Ghost Empyrean Wild Blade. Sumulyap si Mateo sa kanya at nakangiting sinabi, lumaban ka. Bakit kailangan pang lumaban? Pagkatapos magsalita, umikot ang kanyang pamamaraan ng paglilinang. Talagang hinigop niya ng walang humpay ang mga enerhiyang ito ng mga mapaminsalang nilalang. Nanlaki ang 2 mata ni Ghost Empyrean Wild Blade, at baka sa mukha niya ang gulat. Talagang hinihigop ng kanyang batang Panginoon ang enerhiya ng pagpatay. Young Master, ikaw. Gulat na sigaw ni Ghost Empyrean Wild Blade. Ang taong iyon ay talagang sumisipsip ng enerhiya ng pagpatay. Sa tingin ko ay pagod na siyang mabuhay. GG, baka naman sa tingin niya ay maganda ang lahi nating multo at gusto niyang sumali sa lahi nating multo. May mali. Bakit lumalakas ang aura niya? Sa di kalayuan, narinig ang mapanghamak na boses ng isang makapangyarihang ghost daw. Ngunit di nagtagal, may natuklasan silang mali. Hindi kailanman magamit ng mga tao ang enerhiyang ito ng massacre para sa paglilinang. Ang pagsipsip sa katawan ay makakasama lamang sa kanilang mga katawan. Pero ang aura ni Mateo ay lalong lumalakas. Sandali na nag-absorb si Mateo at agad na nakaramdam ng ginhawa. Ang kapal ng enerhiya ng pagpatay na ito ay halos kayang abutin ang kapal ng enerhiya ng demonyo sa Dragon Eye Cave. Ang paggamit nito sa natural na paglilinang ay nagbunga ng dobleng resulta sa kalahati ng pagsisikap. Nang makita ang naguguluhang ekspresyon ni Ghost Empyrean Wild Blade, ngumiti si Mateo at sinabing, enerhiya ng pagpatay, enerhiyang malademonyo, enerhiyang espiritual ng langit at lupa, walang pinagkaiba. Magkaiba lang ang katangian, iyon lang. Napakakapal ng enerhiya ng pagpatay dito. Isa itong napakagandang cultivation ground para sa akin. Matapos kong mahanap ang Silvernet Blood Essence, gusto kong pumasok sa isang saradong pag-iisa ng ilang araw dito. Baka sa mukha ni Ghost Empyrean Wild Blade ang pagkamangha at bumantong hininga ng paghanga, mas mababa pa ang talento ni Young Master kahit si Lord Immortal Grove. Sinundan niya si Mateo ng saglit lang naman. Kaya malayong malay siya sa karanasan ni Dustless kay Mateo noon. Habang nag-uusap, biglang nayanig ang lupa at nayanig ang mga bundok. Isang mas malakas na enerhiya ng pagpatay ang lumabas mula sa ilalim ng lupa. Ang madugong liwanag sa itaas ng kabundukan ay naging lubhang nakapangangilabot, na nagbigay sa mga tao ng isang nakakakilabot na pakiramdam. Sa di kalayuan, sa pasukan ng Azure Blood Pool, bumulwak palabas ang hindi mabilang na mga powerhouse ng Ghost Daw, tumatakas na parang lumilipad, lahat ng kanilang mga ekspresyon ay tila walang kapantay na takot. Sa likuran nila, isang nakakasilaw na liwanag ang sumikat ng husto. Ang mga nababalot ng madugong liwanag ay direktang naging abo. Nag-aalala at nagdududa ang itsura ni Ghost Empyrean Wild Blade habang sinasabi niya, ito.
Anong nakakatakot na kapangyarihan? Ano ba ang nangyari sa Azure Blood Pool? Pero may bahid ng pagkagulat na sumilay sa mga mata ni Mateo at sinabi niya, napakalaking pangyayari, natatakot ako na may nabuong mahalagang kayamanan. Sa pagkakataong ito, isang walang ekspresyong mukha ang lumapit kay Mateo at malamig na sinabi, ito na ang ikatlong beses sa loob ng isang buwan. Nabalitaan ko na sa dalawa pang malalaking blood pool doon, ang ganitong mga pangyayari ay nangyari rin. Mukhang ang Azure Blood Pool na tahimik sa loob ng maraming taon ay hindi na makapagpigil pa. Sumulyap si Mateo sa kanya at agad na naramdaman na ang powerhouse na ito sa landas ng bangkay ay napakapambihira. Madalas ka bang bumibisita rito? Tanong ni Mateo. Tumango ang kabilang panig at sinabing, ako si Jiang Wu. Sinimulan kong harapin ang Azure Blood Pool simula sa ika-4 na ranggo. Bahagyang nanikip ang mga mata ni Mateo na nagpapakita ng kaunting pagkagulat. Marami ang mga powerhouse sa outer peripherals. Makikita ang mga rank 4 at rank 5 kahit saan. Marami rin silang rank 6s. Pero malinaw kay Mateo na sa ilalim ng ganitong kapaligiran, ang kakayahang mag-cultivate mula sa ranggo 4 hanggang ranggo 7 ay isang himala lamang. Mukhang hindi mali ang kutob niya. Napakapambihira nitong si Jiang Wu. Ako si Mateo. Dahil madalas na bisita rito si Brother Wu, sa tingin mo, gaano kataas ang posibilidad na lumitaw ang Silvernet Blood Essence sa ilalim ng ganitong uri ng kababalaghan? Tanong ni Mateo. Nagulat si Jiang Wu, at tumingin kay Mateo nang may pagtataka. Malinaw na hindi niya inaasahan na ang Silvernet Blood Essence pala ang pinupuntirya ni Mateo. Umiling siya at sinabing, sa ganitong kababalaghan, tiyak na lilito ang Silvernet Blood Essence. Kaya lang. Gamit ang lakas mo, ipinapayo ko na huwag mong hayaang mamatay ka ng walang kabuluhan. Ngumiti si Mateo at sinabing, gusto ba ni Brother Wu na makipagtulungan sa crosswell na ito? Bahagyang nagulat si Jiang Wu, hindi inaasahan na makikita siya ni Mateo sa isang sulyap lang. Nakita niya na kayang-kaya ni Mateo na sumipsip ng enerhiya ng mga mamamatay tao para makapag-cultivate at naramdaman niyang kakaiba ang batang ito. Kaya naman naisip niyang makipagkaibigan. Matagal na siyang naglilibot-libot dito at medyo naiintindihan na niya ang mga makapangyarihang lugar dito. Ngunit walang sino man ang may kakayahang magpahalaga sa kanya. Pero itong si Mateo, binigyan niya ito ng pakiramdam na hindi siya simple simula pa noong una niya itong nakita. Hindi rin ito itinago ni Jiang Wu, tumango at sinabing, si Wu na ito ay palaging gumagalaw ng mag-isa sa loob ng maraming taon at bihirang makahanap ng mga taong mapagsasamahan. Ngunit ang abnormalidad ng blood pool sa pagkakataong ito ay umaakit ng mas maraming malalaking kapangyarihan. Bukod pa rito, sa loob ng blood pool ay puno rin ng mga panganib. Kaya ko naisip ito. Tumango si Mateo at sinabing, dahil mataas ang tingin ni Brother Wu, tatanggapin ito ni Crosswell ng may paggalang sa halip na tumanggi ng may paggalang. Hindi pa nawawala ang boses ng isang nakakatakot na aura ang bumaba mula sa langit. Hahaha. Dahil sa abnormalidad nitong Azure Blood Sea, malamang ay may nabuong isang peak Heavenly Emperor Spirit Treasure. Sa gitna ng malalakas na tawanan, ang maltong iyon ay naging isang agos ng umaagos na liwanag at sumugod papasok sa kuweba ng direktang makasalubong ang madugong liwanag. Nagbago ang ekspresyon ni Jiang Wu, at nagulat siyang sumigaw, Heavenly Emperor Purple Cloud. Kahit siya ay dumating din. Hindi pa humihina ang boses niya nang may ilan pang nakakatakot na aura ang bumalot sa kanya. Hindi pinansin ng mga aurang iyon ang madugong liwanag at diretsyong sumugod sa dagat ng dugo ng Azure. Nagulat din si Mateo sa loob-loob niya nang makita ang sitwasyon. Ang mga powerhouse na ito ng Heavenly Emperor ay pawang mga powerhouse na nasa gitnang yugto ng Heavenly Emperor na walang kapantay. Bawat isa sa kanila ay nagsisimulang gumalaw ng hindi mapakali. Di nagtagal, isa na namang ulap ng itim na gas ang bumaba. Ang mga bahagyang naantig ng itim na gas ay direktang naging abo, nagkalat. Nanliit ang mga mata ni Mateo, at gulat na napasigaw siya, isang ikapitong langit na emperador. Ang walang ekspresyong mukha ni Jiang Wu ay lalong pumuti ng ilang bahid at sinabi niya, si Heavenly Emperor Quicksand pala yan. Hindi ko inaasahan na pati siya ay nababahala rin. Dahil dito, ang Azure Blood Sea ay masigla. Sa loob lamang ng kalahating araw, nakita ni Mateo na mayroong 7 hanggang 8 middle stage at late stage Heavenly Emperor powerhouses na papasok sa Azure Blood Sea.
Para naman sa mga powerhouse ng Heavenly Emperor sa unang yugto, ang mga nakapasok ay umabot sa mahigit 100. Sa loob ng ilang panahon, nagtipon ang mga makapangyarihang tao. Siyempre, hinahamak ng mga emperador na ito sa langit ang mga karaniwang kayamanan sa labas. Diretso silang pumasok sa kailaliman ng dagat ng dugo. Hindi ko alam kung gaano nakatagal ang lumipas. Sa wakas ay wala ng mga powerhouse ng Heavenly Emperor na bumababa. Saka lamang maingat na pumasok muli ang lahat sa loob ng Azure Blood Sea. Bagamat mapanganib ang kasalukuyang Azure Blood Sea, doon pinakamaswerte ang mga pagkakataon. Sa oras na ito, walang sino man ang handang madaig ng iba. Marahil isang di inaasahang pagkikita ang maaaring magpalipad sa kanila patungong langit ng sabay-sabay. Mateo, pagkakataon na natin para pumasok. Sabi ni Jiang Wu. Ngumiti si Mateo at sinabing, natatakot ako na hindi ganoon kadali. Ang mga papasok ngayon, ang pinakamababa, ay mga powerhouse din ng Third Firmament Heavenly Emperor. Hindi pa lumalabas ang First Firmament Heavenly Emperors at Second Firmament Heavenly Emperors, hindi ba't kakaiba para sa iyo? Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Jiang Wu. Tunay nga, hindi pa nawawala ang boses ni Mateo nang dahan-daang lumabas mula sa kawalan ng ilang figure. 2233. Emperador Huxley sa langit. Emperador Brutal Feather sa langit. Emperador ng langit na Ghostmorn. Iyan ay Heavenly Emperor 9 Leaves. Isa siyang makapangyarihang Heavenly Emperor sa Second Firmament. Sunod-sunod na lumitaw ang isang makapangyarihang figure. Aabot talaga sa 7 tao ang mga ito. Huminga ang lahat ng malamig na hangin, halatang hindi nila inaasahan na napakaraming Heavenly Emperors pa rin ang nagtatago. Gulat na tiningnan ni Jiang Wu si Mateo, hindi niya alam kung paano niya natuklasan ang mga emperador sa langit. Inilibot ng tingin ni Heavenly Emperor 9 Leaves ang buong lugar at sinabi sa malamig na boses, lahat ng Empyrean ay hindi dapat kumilos ng walang pahintulot. Ang mga susuway ay mamamatay. Ang mga mukha ng mga Empyrean na naruroon ay lubhang nagbago, agad na napagtanto na sila ay itinalaga bilang kumpay ng kanyan. Ang mga emperador ng langit sa unang kalawakan at pangalawang kalawakan ay nasa pinakailalim ng bar aisle sa mga emperador ng langit. Hindi na sila kasing kumpiyansa ng dati. Natural lang, ang mga lugar na gustong puntahan ng Third Firmament Heavenly Emperor pataas, ang mga kumpay na ito ng kanyan ay walang silbi. Ang abnormalidad sa pagkakataong ito ay lubhang kakaiba, ang mga una at ikalawang Firmament Heavenly Emperor na ito ay medyo maingat din. Ang paghahanap sa mga Empyrean bilang mga pamangwit ng kanyan ay naging isang magandang pagpipilian. Sa iba't ibang pangunahing mastiko na kaharian, madalas ding lumilitaw ang mga makapangyarihang nilalang na ginagawang kumpay ng kanyan ang mga mahihina. Swoosh! 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 Bigla, ilang figure ang mabilis na tumakbo, patungo sa bakanan ng Azure Blood Pool. Kay bilis ng mga galaw ng mga makapangyarihang Empyrean. Mabilis sila, pero mas mabilis si Heavenly Emperor 9 Leaves. Nakita lamang nito ang isang bahid ng malamig na ngiti na sumilay sa mga sulok ng kanyang bibig, marahang iginalaw ang kanyang daliri. Ilang guhit ng mapuputing tuldok ang agad na lumitaw. Putok, putok, putok. Ang mga nagmamadaling Empyrean powerhouse ay agad niyang pinatay nang walang kahit isa ang pinalampas. Kabilang sa kanila, mayroon pang ilang mga eksperto na nasa huling yugto ng Empyrean. Sino pa ba ang gustong umalis? Malamig na sabi ni Heavenly Emperor 9 Leaves, walang kahit kaunting habag. Ang iba ay tahimik na parang mga cicada sa taglamig. Sa harap ng mga Heavenly Emperor, para silang mga langgam. Tanging mga emperador sa langit lamang ang makakaharap ng mga emperador sa langit. Ang walang ekspresyong mukha ni Jiang Wu ay lalong pumuti ng ilang kulay. Hindi niya sinasadyang tumingin kay Mateo ngunit natuklasan niyang si Mateo ay may mukhang kalmado, tila hindi masyadong nag-aalala, at agad na nakaramdam ng bahagyang pagkalma. Nang makitang walang tumalon palabas, malamig na sinabi ni Heavenly Emperor 9 Leaves, mabuti. Dahil walang lalabas, pumasok ka na. Aaminin ko, ang Azure Blood Pool ay nakaakit ng hindi mabilang na mga powerhouse. Daan-daan lang ang mga makapangyarihang Empyrean dito. Ang puwersang ito ay napakalakas na noon pa man.
Habang ang lahat ay nagpaplanong pumasok sa dagat ng dugo, biglang sumigaw ng mahina si Heavenly Emperor Ghostmorn dahil sa gulat at sinabing, mayroon pa ring insektong tao. Halika rito. Habang nag-uusap, iniabot ni Heavenly Emperor Ghostmorn ang kanyang kamay at itinuro si Mateo. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Jiang Wu at hindi niya maiwasang tumingin kay Mateo ng may kaba. Dahan-dahang humakbang si Mateo at malamig na nagsalita, anong mga tagubili ng mayroon ang Heavenly Emperor Ghostmorn. Kumunat ang noo ni Heavenly Emperor Ghostmorn at malungkot niyang sinabi, isang batang walang alam sa mga patakaran. Isang simpleng insekto na tao rin ang nangahas na manghimasok sa kayamanan ng aking lahing multo. Pagkatapos magsalita, pumitik ang daliri niya. Isang guhit ng puting liwanag ang tumama kay Mateo. Ang nakapangangilabot na alon ng enerhiya ay nagpabago sa lahat ng mukha ng mga Empyrean, lahat ay naghahangad na umiwas. Nagulat din si Mateo sa kanyang puso. Hindi niya inaasahan na ang Heavenly Emperor Ghostmorn na ito ay papatay ng mga tao sa isang salita lamang ng hindi pagsang-ayon. Pero kahit nagulat siya, hindi siya nataranta. Biglang umatras ang kanyang katawan, habang ang espadang may buto ay mabangis na umaatake. Putok, putok, putok. Sa isang iglap, nagpakawala si Mateo ng libu-libong walang kapantay na mabilis at mabangis na mga ilaw ng espada, dumadagandong patungo sa guhit ng puting liwanag na iyon. Bumagsak ng ilang libu-libong talampakan ng sunod-sunod, ang guhit ng puting liwanag na iyon ay tuluyang nabura ni Mateo sa huli. At sa pagitan nila, isang napakalaking bangin ang nabutas din. Itinabi ni Mateo ang espada at tumayo roon, nakatitig kay Heavenly Emperor Ghostmorn. Habang ang mga Empyrean ay nakatingin kay Mateo nang may pagtataka sa mga mukha. Bahagyang kumurap ang tingin ni Heavenly Emperor Nineleaves, na nagpapakita ng kaunting pagkagulat. Masyadong biglaan, mabilis ang pangyayaring ito kanina hanggang sa hindi na nakapag-react ang lahat. Pero nang makita nilang kumikilo si Heavenly Emperor Ghostmorn, inakala nilang patay na si Mateo. Hindi nila inaasahan na si Mateo ay nagpakawala ng libu-libong sword light sa isang hininga lamang, na direktang nagpawalang bisa sa atake ng Heavenly Emperor Ghostmorn. Kahit na ang ataking ito ay isa lamang casual na atake ng Heavenly Emperor Ghostmorn, hindi rin ito ang kayang harangan ng kahit sinong Empyrean. Ang ataking ito ay higit pa sa sapat upang patayin ang isang 8th Firmament Empyrean. Kahit papaano, sa mga Empyrean na naroon, ang mga nakakaharang dito ay hindi lumampas sa 10 daliri. Ghostmorn, nagiging promising ka na talaga, hindi mo man lang kayang alagaan ang isang batang Empyrean realm sa sangkatauhan, mayabang nasabi ni Heavenly Emperor Huxley. Ghostmorn, hindi kita kilala. Grabe, nakakahiya. Mukhang hindi rin kayang tingnan ito ni Heavenly Emperor Brutal Feather. Natigilan noong una si Heavenly Emperor Ghostmorn, ngunit kasunod nito ay nagkaroon ng walang hanggang galit. Sa harap ng isang grupo ng mga Heavenly Emperor, isa talaga itong malaking kawalan ng puri. Sus Mariosep na batang tao, papatayin ka ng emperador na ito sa langit. Pagkatapos magsalita, biglang sumabog ang nakakatakot na presyon ni Heavenly Emperor Ghostmorn at malapit magpakawala ng isang nakakagulat na suntok sa langit. Nang maramdaman ng mga Empyrean ang nakakatakot na pressure na ito, bawat isa sa kanila ay nagkaroon ng maputlang mga mukha. Ang kapangyarihan ng isang emperador sa langit ay lubhang nakakatakot. Sa pagkakataong ito, biglang nagsalita si Nineleaves. Sabi niya, Ghostmorn, huwag mong patayin ang batang ito. Malakas naman siya. Sayang lang ang pagpatay ng ganito. Si Heavenly Emperor Nineleaves ay isang second firmament Heavenly Emperor. Walang ibang magawa si Ghostmorn kundi ang magbigay ng mukha. Sumanghel siya ng malamig at sinabing, nako, isipin mo ang iyong sarili na maswerte. Walang pakialam ang tingin ni Nineleaves habang sinasabi niya, tuloy kayo. Binuksan ng mga Empyrean ang kanilang mga nasasakupan at inihiwalay ang madugong liwanag sa labas, at dahan-dahang pumasok sa Ozure Blood Pool. Pilit na pinigilan ni Mateo ang kanyang galit at sinundan ang lahat papasok sa kuweba. Mayroong 7 ghost daw Empyrean sa unahan. Ang pagiging kaaway nila ay malinaw na hindi isang matalinong hakbang. Ang layunin niya sa pagpunta rito ay ang Silvernet Blood Essence, hindi na niya kailangang gawin ang ganitong walang kabuluhang laban. Siyempre, ang alitan na ito, itinala niya.
Napaatras si Jiang Wu at gulat na sinabi, "Kapatid na Crosswell, ayos ka lang ba? Ngayon ko lang naisip na patay ka na talaga." "Hey, ang lakas mo? Ako, si Jiang Wu, ay hindi nga nagkamali sa paghatol." Medyo nagulat si Jiang Wu sa lakas ni Mateo. Ngunit ang kanyang palagay ay kaya rin niyang tanggapin ang ataking ito. Paanong hindi maintindihan ni Mateo? Malinaw na hindi rin ordinaryong Empyrean ang Jiang Wu na ito. Pagpasok sa bungad ng kuweba, isang madugong liwanag ang bumungad sa kanilang paningin. Ang lugar na ito ay isang napakalaking kuweba sa ilalim ng lupa. Sa daan, may malalaki at maliliit na butas ng dugo sa lahat ng dako, umaagos ang maitim na pulang dugo sa loob. May mga bula pang ang lumalabas paminsan-minsan. Huwag mong hawakan ang mga bula ng dugong ito, kapag nahawakan mo na, kahit ang mga Empyrean ay mawawala rin ang kanilang mga kaluluwa. Babala ni Jiang Wu. Bahagyang nagulat si Mateo sa kanyang puso at tumango bilang tugon. Bukod dito, natuklasan ni Mateo na ang espasyo rito ay lubhang baluktot. Ang mga ordinaryong Empyrean ay hindi kailanman kayang tumawid sa kalawakan. Ang Ozere Blood Pool na ito ay parang isang higanteng hola na pumipigil sa lahat ng narito. Bukod pa rito, habang mas malalim ang kalaliman, mas nakakatakot ang antas ng pagbaluktot sa espasyo. Maging ang mga Heavenly Emperor ay hindi rin nakatakas. Siyempre, hindi naman ito malaking bagay para kay Mateo. Ang kanyang mga natamo sa batas pangkalawakan ay hindi maihahambing sa mga ordinaryong Empyrean. Ang grupong ito ng mga taong ito ay napakalakas. Noong una, wala silang naranasang anumang panganib. Pero di nagtagal, nagkaroon sila ng problema. Isang malungkot na sigaw ang narinig. Si Dao Empyrean, isang ghost ng A-Second Firmament Empyrean, ay direktang hinigop sa isang lawa ng dugo, at naglaho ng walang bakas. Dahil dito, nanigas ang lahat ng balahibo ng mga taga-Empire. Hindi nila nakita ang kalaban at wala na ang Empyrean na ito. Nagdilim ang tingin ni Mateo, at sinabi niya kay Ghost Empyrean Wildblade, "Wildblade, lumapit ka ng kaunti. Huwag kang humiwalay sa akin." 2,234. Isa-isa, walang tigil ang mga malungkot na sigaw na dumarating. Isang sunod-sunod na Empyrean ang direktang hinigop sa mga dugong naipon. Nagtatakang tumingin ang mga Empyrean. Hindi nila makita ang kalaban. Napakapangit ng ekspresyon ni Jiang Wu, at sinabi niya sa seryosong boses, ang lugar na ito ay karaniwang lugar lamang ng mga aktibidad ng mga powerhouse ng Rango sa ika-9. Bakit biglang lumitaw ang napakaraming bagay ngayon? Kumurap ang tingin ni Mateo at sinabi, isang mahalagang kayamanan ang nabubuo. Normal lang din ang pagkakaroon ng ganitong uri ng penomeno. Sun Moon Heavenly Pupil, mag-activate ka. Nalampasan na ni Mateo ang 7 nerve anacrevelations. Matagal nang nakultivate ang Sun Moon Heavenly Pupil sa isang napakataas na realm. Sa oras na ito, sa sandaling gumana ang Sun Moon Heavenly Pupil, agad na nag-iba ang mundo. Sa gitna ng madugong liwanag, sunod-sunod na kulay abong figure ang gumagalaw sa lahat ng dako. Ang mga lalaking ito ay nakatago sa madugong liwanag, ang madugong liwanag ang naging natural nilang pananggalang. Kahit para sa mga Empyrean, napakahirap din silang matuklasan. Swoosh! Biglang lumabas ang isa sa mga kulay abong figure, lumipad patungo kay Ghost Empyrean Wildblade. Pero si Ghost Empyrean Wildblade ay walang alam-alam. Tumalim ang tingin ni Mateo, at malamig siyang sumigaw, espada ng kalooban, putulin. Isang transparent na espada ang agad na tumigas at tumarak patungo sa kulay abong figure na iyon ng may hindi maisip na bilis. Nako! Ang kulay abong figurang iyon ay nagpakawala ng kakaibang sigaw at sumilip pabalik sa daluyan ng dugo kasabay ng isang malakas na pag-ugong. Nang marinig ang kakaibang sigaw mula sa likuran, labis na nagulat si Ghost Empyrean Wildblade. Noon lamang niya nalaman na napunta na siya sa mga pintuan ng impyerno at bumalik. Bahagyang kumurap ang tingin ni Heavenly Emperor Ninelives at namangha sa paghanga. Napakalakas ng puwersa ng kaluluwa, halos maging pisikal. Malamang na umabot na sa ika-7 ranggo ang kanyang banal na kaluluwa. Hindi simple ang batang ito. Ngumisi si Heavenly Emperor Ghostmorn at sinabing, paano kung ang Grand Completion Rank 7?
Gaano katagal pa siya mabubuhay sa lugar na ito? Tumango si Heavenly Emperor Nine Lives at sinabing, kung mas malakas siya, mas magiging maayos ito para sa atin. Kapag nandito siya, kahit papaano ay makakagawa tayo ng aksyon mamaya. Dahil sa mga hindi pangkaraniwang pagbabago sa blood pool, maraming magagandang bagay ang lalabas. Ngunit dahil dito, magiging mas mapanganib din ito. Sunod-sunod na tumango ang iba pang mga Heavenly Emperor, at ganoon din ang nararamdaman nila. Gumawa ng hakbang si Mateo para patayin ang kulay abong anino na iyon at tumigil sa pagkilos. Hayaan mong lumipas ang mga bagay-bagay kung hindi naman personal na naapektuhan ang isang tao. Sa ilalim ng gayong mga pangyayari, ang pagiging sikat ay walang magandang resulta. Kung hindi dahil sa pagliligtas kay Ghost Empyrean Wildblade, tiyak na hindi siya kikilos. Paminsan-minsan, mayroon pa ring mga powerhouse ng Ghost Daw na direktang nahihila papunta sa mga blood pool. Itinuro ni Heavenly Emperor Nine Lives si Mateo at ibinuka ang kanyang bibig at sinabing, ikaw, alagaan mo ang mga kulay abong anino na iyon. Kumunat ang noo ni Mateo at seryosong sinabi, kung tatanggi ako. Ang tono ni Heavenly Emperor Nine Lives ay may taglay na kamahalan na hindi nagpapahintulot ng pagtatanong habang malamig niyang sinabi, kung hindi ka kikilos, mamamatay ka. Malinaw, sa paningin ng mga makapangyarihang Heavenly Emperor na ito, nakikita nila ang mga kulay abong anino. Wala lang sa kanila ang handang gumawa ng hakbang. Ang mga kulay abong anino na ito ay pawang mga kaluluwa, ang pagpatay sa kanilang lahat ay nangangailangan ng napakalaking paggamit ng puwersa ng kaluluwa. Malinaw na nais mapanatili ng mga powerhouse ng Heavenly Emperor ang kanilang lakas upang harapin ang mga panganib na iyon sa likuran. Mas malaki ang bigat ng pagsasalita ni Heavenly Emperor Nine Lives kaysa kay Heavenly Emperor Ghostmorn. Tutal, isa siyang napakalakas na emperador ng Second Firmament Heavenly Emperor. Sa tabi, malamig na ngumiti si Heavenly Emperor Ghostmorn at sinabing, Brat, ang pagiging isang kumpay ng kanyan ay dapat may kamalayan sa pagiging isang kumpay ng kanyan. Sige na o mamatay ka na. Walang pakialam ang mga Heavenly Emperor powerhouse na ito, at direktang inihain na lang ito sa mesa. Sa harap nila, ang mga Empyrean powerhouse ay maaari lamang maging mga pamatay kanyan. Nang ibabaw ang mga makapangyarihang impirin sa sekular na mundo. Pero sa harap ng mga powerhouse ng Heavenly Emperor, mga langgam pa rin sila. Walang kwalipikasyon ang mga langgam para makipagnegosasyon para sa mga kondisyon. Kumurap-kurap ang ekspresyon ni Mateo ngunit hindi siya kumilos pagkaraan ng mahabang panahon. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Jiang Wu, at hinimok niya, kapatid na Crosswell, mahalaga ang pagpreserba ng iyong buhay. Hindi natin kayang pukawin ang mga makapangyarihang emperador ng langit. Sa wakas, lumuwag ang mahigpit na pagkakakuyom ng mga kamao ni Mateo. Dahan-dahan siyang lumingon, gumagalaw ang kanyang figure, direktang naabutan ang isang kulay abong anino. Espada ng kalooban, pumatay. Ang espada ng kalooban ni Mateo ay walang kapantay na bilis at mabangis. Isang espada ang tumama. Direkta nitong pinatay ang kulay abong anino. Mabilis na gumalaw ang kanyang figure, umaatake na parang kidlat, at nakapatay ng mahigit 10 kulay abong anino sa isang kisap mata. Nang makita ng mga abuhing anino na hindi na nila maitago ang kanilang mga figure, bawat isa sa kanila ay nagtago sa loob ng mga dugong na ipon at hindi na bomb nebula. Nang makita ng mga Empyrean na napakabangis ni Mateo, bawat isa sa kanila ay labis ding natakot. Kung ang espadang ito ng kalooban ay tadteren ang kanilang mga katawan, ito ay magiging nakamamatay. Kahit matagal ng pisikal ang kanilang mga katawan, sa huli ay mga kaluluwa pa rin sila. Ang pinsalang dulot ng espada ng kalooban na ito sa kanila ay mas malakas pa kaysa sa mga teknik sa martial ng Divine Essence. Tumigil si Mateo, tila medyo nawala ng sigla at walang kibo. Ang mga kulay abong anino na iyon ay pawang mga katawang kaluluwa na nasa ranggo ng 7 katao, ang kanilang lakas ay maihahambing sa middle stage Empyrean realm. Dahil napakaraming soul bodies ang napatay, natural lang na medyo sobra, ito para kayanin ang soul force ni Mateo. Malamig niyang tiningnan si Heavenly Emperor Nine Lives at sinabing, kontento ka na ba? Pagkatapos magsalita, umupo siya nang nakakross ang mga paa, nagpaplanong mabawi ang kanyang soul force.
Pero sa pagkakataong ito, malamig na sinabi ni Nine Lives, hindi mo na kailangang magpaayos, magpatuloy ka na lang sa paglalakad. Plano mo bang paghintayin ang napakaraming tao para makapagpahinga ka? Pagkatapos magsalita, buong pagmamalaki niyang ipinitik ang kanyang mga manggas at sinabing, magpatuloy ka. Nanlamig ang tingin ni Mateo at biglang tumayo, nag-post na parang isusuko niya ang buhay niya, pero pinigilan siya ni Jiang Wu. Kalimutan mo na, kalimutan mo na. Lahat sila ay mga emperador sa langit. Hindi natin sila kayang galitin. Pagmamakaawa ni Jiang Wu. Hindi siya tiningnan ng mga emperador na ito sa langit bilang isang tao. Inuutusan lang nila siya na parang isang hayop na may dalang pasan. Nang makitang nanlalambot si Mateo, sinabi ni Heavenly Emperor Ghostmorn ng may pagmamalaki, "Huho, batang to, hindi ito ang lugar para kumilos ka ng walang pakundangan. Kung may sama ng loob ka, pigilin mo. Hindi mo pinipigilan. Mamamatay ka." Sa sandaling pinakawalan ni Heavenly Emperor Nine Lives ang kanyang kahangahangang aura, isang nakakatakot na presyon ang bumagsak sa katawan ni Mateo. Hindi ka pa rin gumagalaw. Gusto mo ba talagang pilitin ang emperador na ito na kumilos? Malamig na sabi ni Heavenly Emperor Nine Lives. Ilang beses na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Mateo. Sa wakas, huminga pa rin siya ng malalim, tumalikod, at umalis. Napakagaling, naalala ko na ito. Malamig na sabi ni Mateo. Huho, pinagbabantaan niya tayo. Isang Empyrean ang nagbabanta sa mga Heavenly Emperor. Sa kabila ng kanyang inis, tumawa si Heavenly Emperor Ghostmorn. Malakas nga talaga ang lakas niya. Medyo may diferensya lang ang utak niya, hindi niya maintindihan ang sitwasyon, malamig na sabi ni Heavenly Emperor Huxley. Isa pang emperador sa langit ang nagsabi ng may malamig na mukha, pabaya at bulag na nilalang. Kung hindi lang dahil sa pagiging kapaki-pakinabang, matagal na sana siyang pinatay ng emperador na ito. Natural lang na hindi nila ito isasaalang-alang sa banta ni Mateo. Sa tingin nila, kung gagawin kayong mga pamatay kanyan, kailangan yung tiisin yan. Sa katunayan, kinailangan mo pang magpasalamat ng libo-libong beses. Kung magpapanggap ka, wala kang kwalipikasyong iyan. Young Master, ayos lang ba kayo? Ako lang ang walang silbi. Sabi ni Ghost Empyrean Wildblade nang may pagsisisi sa sarili. Komendat si Mateo at sinabing, ayos lang ako. Niloloko ko lang sila. Nagulat si Ghost Empyrean Wildblade sa kanyang puso, habang nakatingin kay Mateo ng may gulat na mukha. Paano ito naging posible? Kahit ang mga ordinaryong late-stage Empyrean ay makakaramdam ng sobrang bigat ng ganoong antas ng paggamit ng Soul Force kanina, lalo na si Mateo. Paano niya nalaman na ang banal na kaluluwa ni Mateo ay walang kapantay na siksik sa simula pa lang? Matapos magsama ang tatlong landas ng asensya, enerhiya, at espiritu sa isa, ang kanyang banal na kaluluwa ay naging napakalakas pa nga, higit na nakahihigit sa mga nasa parehong rango. Dati sa Immortal Grove World, sa harap ng puntod ni Richard, maayos na Dom Alloy ang mga iniisip ni Mateo, ang kanyang Heart Realm ay umabot sa perfeksyon, at ang kanyang Divine Soul ay umabot na sa Grand Completion Realm na rank 7. Walang kwenta ang ganitong antas ng pagkonsumo para kay Mateo. Sa proseso ng pagsulong, dahil sa pagsipsip ni Mateo ng mas maraming enerhiya ng pagpatay at pag-convert nito sa Soul Force, mapupunan nito ang kakulangan. Sa harap ng 7 dakilang emperador sa langit, natural na imposible para kay Mateo na ipakita ang lahat ng kanyang mga kahangahangang kakayahan. Kaya naman, tiyak na nagkunwari siyang nauubos na ang kanyang Soul Force. 2,235. Kuya Crosswell, ayos ka pa ba? Nakita ni Jiang Wu na mapatla ang kutis ni Mateo, tila nang hihina ang buong katawan niya, kaya hindi niya napigil ang magtanong. Bahagyang tumango si Mateo at sinabing, ayos lang. Kaya ko pa ring magtiis. Dahil kay Jiang Wu, unang beses pa lang nila itong magkita, natural lang na hindi siya mapakali na ipaalam dito ang lahat. Ang mga powerhouse na ito ng Ghost Dao at mga powerhouse ng Corpse Path, dahil sa likas na kadahilanan, ay mas malamig ang dugo at marahas sa simula pa lang. Hindi naman sa walang mabuting tao sa mga Ghost Dao Empyrean, pero hindi naglakas loob si Mateo at ayaw din niyang ibigay ang kanyang tiwala sa isang estranghero. Napakaraming taon na niyang nilakbay ang buong lugar.
Kahit ang mababaw na loika na ito, naiintindihan pa rin niya. Bumantong hininga si Jiang Wu at sinabing, kapatid na Crosswell, hindi kayang pigain ng ating mga braso ang mga hita at hangin. Sila ang mga makapangyarihang emperador ng langit kung tutuusin. Sa pamamagitan lamang ng pagtitiis ng ilang panahon, magkakaroon ng pagkakataong makatakas. Bahagyang tumango si Mateo at sinabing, naiintindihan ko, pero hindi ko talaga kayang hayaan na lang ito. Tumango si Jiang Wu at nagpatuloy sa pagsasabing, si Brother Crosswell nga ay tunay na isang batang pinili ng langit. Ang dami mong baraha ay nagpapalungkot din sa una ito sa sarili kong kawalang halaga. Talagang nagulat siya. Ngayon lang, ang banal na kapangyarihan ng kaluluwa na ipinakita ni Mateo ay nagpahiya kahit sa mga Ghost Dao powerhouse na nagkultiba sa loob ng maraming taon sa kanilang kawalan ng karapat-dapat. Kailangang malaman ng isa, ang mga powerhouse ng Ghost Dao ay walang pisikal na katawan. Ang kanilang nilinang ay ang kapangyarihan ng katawang kaluluwa. Bata pa si Mateo. Kaya hindi talaga alam ni Jiang Wu kung paano niya nagawa iyon. Bukod pa rito, ang ocular arts ni Mateo ay lubos ding kompleto, para makita ang mga kulay abong anino na kahit ang mga Ghost Empyrean ay hindi nakikita. Kasama ang napakagaling na sword art na iyon mula noon, isa itong tunay na nakakatakot na binata. Nakakangkot lang na hindi niya kayang panatilihin ang kanyang kahanahon para ipakita ang kanyang lakas para iligtas ang kanyang alipin. Bukod pa rito, nasaktan pa niya ang iilang dakilang emperador sa langit. Malamang na hindi magiging kasiya siya ang paglalakbay na ito. Unti-unting lumalim ang grupo at ang kuweba ay lalong lumaki. Lumaki rin ng lumaki ang mga namumuong dugo. Masangkop sabihin na unti-unti itong naging isang lawa ng dugo. Ang makapal at madugong hangin sa loob ay halos gusto ng samuka ng mga tao. Maging si Mateo ay namangha rin sa kamangha-manghang tanawing ito. Gamit ang kanyang paningin, natural niyang masasabi na totoong dugo ang mga namumuong dugo. Bukod pa rito, napakalaking enerhiya ang nakapaloob sa dugong ito. Malinaw na ang mga dating may-ari ng dugong ito ay pawang napakalakas na mga powerhouse. Ang daming dugo, ilang makapangyarihang nilalang ang namatay dito. Swoosh! 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 Bigla, ilang berdeng figure ang dumaan na parang kidlat. Kasunod nito, isang malungkot na sigaw ang narinig. Isang Ghost Empyrean ang direktang hinaila palayo ng mga berdeng anino. Ngunit ang mga berdeng anino na ito ay hindi lumayo at huminto sa pasukan ng isang kuweba. Itinuon ni Mateo ang kanyang pansin at tumingin sa paligid, mga ilang maliliit na halimaw na mukhang kangaroo ang mga iyon. Habang ang Ghost Empyrean na kinagat ng maliliit na halimaw ay wala talagang kahit kaunting lakas para lumaban. Pagkatapos, naghati-hati ang maliliit na halimaw na iyon at kinain ang Ghost Empyrean sa harap ng lahat ng basta-basta. Pabaya at walang pakialam sa kahit sino. Walang pakialam ang maliliit na halimaw na ito sa napakaraming Ghost Empyrean. Mga Soul Eater Beast. Mga Soul Eater Beast yan. Ang mga Ghost Empyrean na iyon ay parang humaharap sa isang malakas na kalaban, isa-isang umaatres. Habang sa oras na ito, sa loob ng ilan sa maliliit na kuweba ng kuweba, marami mga ganitong maliliit na halimaw ang biglang naghukay palabas. Ang maliliit na halimaw ay lalong dumami, at pinalibutan pa nga ang grupo ng mga Ghost Empyrean. Kahit ang mga mukha ng mga Heavenly Emperor ay sobrang pangit din. Ano ang mga Soul Eater Beast? Tanong ni Mateo na may ignorante na tingin. Sabi ni Jiang Wu, ang mga Soul Eater Beast ay ang sumpa ng mga powerhouse ng Ghost Dao, at sila rin ang mga katutubo ng tatlong malalaking blood pool, na kumakain ng mga soul body. Para sa mga powerhouse ng Ghost Dao na tumatakbo rito, kapag nakatagpo nila ang mga Soul Eater Beast, walang duda na mamamatay sila. Ang laway na kanilang inilalabas ay may napakalakas na epekto sa anesthesia at panunaw laban sa mga powerhouse ng Ghost Dao. Hindi kayang labanan ng mga powerhouse ng Ghost Dao. Bukod pa rito, may kakayahan silang tumawid sa kalawakan. Ang kanilang bilis ay napakabilis at imposibleng bantayan. Kahit ang mga powerhouse ng Heavenly Emperor ay labis na nag-aalala sa kanila. Naliwanagan si Mateo nang marinig niya ito. Lumabas na mayroon pa ring ganoon kalakas at mabangis na halimaw. Ang mga Soul Eater Beast na ito ay mga sumpa lamang ng mga powerhouse ng Ghost Dao. Ngunit para sa mga powerhouse ng Corpse Path at mga tao, wala silang gaanong halaga.
Halos nakatira lang sila sa tatlong malalaking daluyan ng dugo. Dahil ang lugar na ito ay mayroong napakaraming kaluluwa. Oy! Oy! Biglang sumugod palabas ang isa pang dosenang Soul Eater Beasts, ang bilis ay hindi mo ari. Ilang ghost daw Empyrean sa labas ang natakot hanggang sa mamula ang kanilang mga kutis, at lahat ng uri ng nakatakot na atake ay lumipad palapit sa kanila. Ngunit ang mga Soul Eater Beast na ito ay walang kapantay na sensitibo. Isang kislap sa hangin, at direktang naiwasan nila ang lahat ng mga magulong pag-ataking ito. Pow! 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 Ilang malungkot na iyak ang umalangaw-ngaw. Ilang ghost Empyrean ang kinaladkad palayo ng mga Soul Eater Beast ng ganoon na lang, na pagkatapos ay sinimulan silang kainin ng may sarap sa isang tabi. Sa paglamon sa mga ghost daw Empyrean na ito, ang mga aura ng mga Soul Eater Beast na iyon ay lumakas sa bilis na nakikita ng hubad na mata. Paano pa rin nagagawa ng mga ghost daw Empyrean na iyon na manatiling matino, tumalikod at tumatakbo? Malamig na sumanghal ang 7 dakilang Heavenly Emperor. Isang nakakakilabot na presyon ang kumalat, at lalong namutla ang mga Empyrean na iyon. May mga lobo sa harap, mga tigre sa likuran, hindi sila makatakbo. Malinaw na pinagmasdan ng 7 dakilang emperador sa langit ang abnormalidad ng Osiris sa pagkakataong ito ng may malaking kahalagahan, imposibleng maka-address ng madali. Sa oras na ito, itinuro ni Nine Lives si Mateo at malamig na sinabi, "Ikaw, pumunta ka at patayin ang mga Soul Eater Beast." Natigilan ang lahat. Maging si Mateo ay nabigla rin. Ako. Nag-iisa. Medyo hindi makapaniwala si Mateo. Tumango si Nine Lives at sinabing, "Tama. Maaari kang pumili kung haharapin mo sila, o harapin kaming 7. Isang malamig na liwanag ang lumitaw sa mga mata ni Mateo, sobra na ang Heavenly Emperor Nine Lives na ito. Malinaw na siya ang tina-target ng lalaking ito. Ang iba pang ilang Heavenly Emperor ay pawang may mayayabang na mukha. Maliwanag, ibang klase ang tingin nila sa kanya at pinagsasamantalahan lamang siya. Kung tungkol naman sa buhay at kamatayan niya, wala silang pakialam. Lumingon si Mateo at seryosong sinabi, "Sige, aalis na ako." Iwi na siwas ni Mateo ang kanyang espada at sumulong, hinati ang karamihan, dahan-dahang naglakad patungo sa mga Soul Eater Beast na iyon. Nagpalitan ng tingin at ngumiti ang grupo ng mga Heavenly Emperor, may bahid ng natutuwang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Mayroong ilang dosenang Soul Eater Beast sa harap niya. Lahat sila ay nasa ranggo ng 7 nilalang. Karaniwan, imposibleng lumitaw ng biglaan ang napakaraming rank 7 Soul Eater Beasts. Pero ang mga taong nabubuhay sa dugo ay may mga abnormal na aktibidad ngayon, at isa-isa silang nagtakbuhan palabas. Patayin! Malamig na sigaw ni Mateo, ang kanyang anyo ay naging isang multo, at diretsyong sumugod patungo sa mga Soul Eater Beast. Ang sinugod niya ay isang middle stage rank 7 Soul Eater Beast, na sumugod din kay Mateo, may bahid ng pang-iinsulto sa mga mata nito. Kasabay ng isang langit-ngit, nawala ito sa paningin ni Mateo. Tapos may sumigaw. Sa gitna ng pagkamangha ng lahat, nang ipakita ng Soul Eater Beast na unang nawala ang kanyang anyo, ang espadang may buto ay tumago sa kanyang dibdib. Ang Soul Eater Beast na ito ay patay na. Bago mamatay, nanlaki pa rin ang mga mata ng Soul Eater Beast para tingnan si Mateo, halatang hindi mapaniwalang kaya talaga itong patayin ni Mateo. Tili, tili, tili. Ang mga Soul Eater Beast ay nagsimulang umungol ng walang humpay, naging sunod-sunod na kumikinang na after image, at sumugod patungo kay Mateo. Ang mga kuko ng mga Soul Eater Beast na ito ay napakatalas. Ang kanilang mga pag-atake ay talagang may hawak na batas pang espasyo. Kahit na nakakaharap nila ang mga ordinaryong Empyrean, malamang ay wala rin silang kalaban na nasa parehong ranggo. Nakakalungkot lang na nakasalubong nila si Mateo. Bukod sa ilang late-stage rank 7 Soul Eater Beasts na kayang makipaglaban kay Mateo hanggang sa puntong maging pantay ang kanilang kalaban, hindi man lang nahadlangan ng ibang Soul Eater Beasts ang espada ni Mateo. Ang espada ni Mateo ay parang isang multo sa gitna ng madugong liwanag. Sa mga lugar na nadedaanan nito, walang pigil nitong inaani ang buhay ng mga Soul Eater Beast. 2,236. Labis na nagulat ang mga Ghost Empyrean.
Malinaw na ang lakas ni Mateo ay 5th Firmament Empyrean lamang, ngunit ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay hindi bababa sa isang 7th Firmament Empyrean. Bukod pa rito, ang kanyang espada ay lubhang kakaiba. Hindi nito pinapansin ang batas pang-espasyo ng mga Soul Eater Beast. Kahit gaano pa kabilas na parang kidlat ang mga Soul Eater Beast na ito, kaya niya silang patayin sa isang galaw lang ng espada. Bahagyang dumilim ang tingin ni Heavenly Emperor Ghostmorn at sinabing, nakakainis ang batang ito. Matalas ang mga mata ni Heavenly Emperor Ninelives at medyo ulat na sinabi, may alam din ang batang ito ng ilang spatial law. Bukod pa rito, pinagsanib niya ang batas ng Sword Dao at Spatial Law. Napakatalas ng kanyang opensibong kapangyarihan. Hindi ko inaasahan na mahusay din pala siya sa pagpigil sa mga Soul Eater Beast. Ngumisi si Heavenly Emperor Ghostmorn nang marinig iyon at sinabing, henyo ba ang martial artist na yan? Hay, masarap din palang mamatay dito. Ang iba pang mga Heavenly Emperor ay mayroon ding masayang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ngunit nang marinig ito ng mga taga-Empire, nagulat sila. Napakalakas ng soul force ng punk na ito. Kaya hindi nila inaasahan na isa rin pala siyang nakakatakot na henyo sa martial arts. Hindi nakakapagtaka na kaya niyang harangan ang atake ni Heavenly Emperor Ghostmorn dati. Tili, tili, tili. Biglang may umalangaw-ngaw na nakakabinging sigaw sa mga kuweba sa gilid. Tatlong napakalaking Soul Eater Beast ang mabilis na lumabas, diretsyong sumugod kay Mateo. Hiss! Mayroon pa ring ilang 8th Firmament Empyrean Soul Eater Beasts na nagtatago. Buti na lang at naakit sila ng batang ito palabas. Kung hindi, siguradong patay na tayo. Gayunpaman, ang lakas ng batang ito ay tunay na malakas. Kung ilalagay sa hanay ng mga taong martial artist, isa rin siyang tunay na henyo. Nakakahiya, mamamatay siya rito. Nang makita ng grupo ng mga Ghost Empyrean ang tatlong 8th Firmament Empyrean Soul Eater Beasts na ito, bawat isa sa kanila ay nakaramdam ng pangangilig sa kanilang mga anit. Ang ganitong antas ng mga Soul Eater Beast ay halos isang kagat lang para sa kanila. Matapos magkasunod na mapatay ni Mateo ang mahigit isang dosenang Soul Eater Beast, sa wakas ay hindi na nakapagpigil pa ang tatlong 8th Firmament Empyrean Soul Eater Beast na ito. Sabay ng pagsali ng tatlong 8th Firmament Empyrean Soul Eater Beasts, agad na tumaas ang presyon ni Mateo. Pero umasa siya sa kahusayan ng kanyang movement technique at halos hindi niya kayang makipagsabayan sa mga Soul Eater Beast. Nang makita ng grupo ng mga Empyrean ang eksenang ito, bawat isa sa kanila ay labis na nagulat. Ang lakas ni Mateo sa pakikipaglaban ay masyadong nakakatakot. Isa lamang siyang halimaw na hugis tao. Ang tatlong 8th Firmament Empyrean Soul Eater Beasts na ito, na bawat isa ay makakaharap ang isang taong 8th Firmament Empyrean, ay tiyak na maaaring manalo rin. Pero, sa ilalim ng mga atake ng napakaraming Soul Eater Beast, kaya pa rin ni Mateo na makayanan ang lahat. Kahit na may ilang nadagdag na pinsala sa katawan ni Mateo, unti-unti pa ring nababawasan ang bilang ng mga Soul Eater Beast. Sa wakas ay nagpakita ng seryosong ekspresyon ang mga mukha ng grupo ng mga Heavenly Emperor. Nagngalit ang mga ngipin ni Heavenly Emperor Ghostmorn sa puot habang sinasabi niya, ang batang ito ay itinatago pa rin ang kanyang lakas dati. Kung hindi dahil sa tatlong Soul Eater Beast na ito na kumilos, lahat tayo ay nalinlang niya. Bahagyang dumilim din ang tingin ni Heavenly Emperor Ninelives at sinabing, hindi naman ganoon kalaki ang pagtatago ng kanyang lakas, pero ang mga Soul Eater Beast na ito ay isang malaking banta. Sa palagay ko ay maaaring may mga Peak Empyrean Realm Soul Eater Beast na nagtatago sa malapit. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, namutla sa takot ang mga emperador sa langit. Ang mga Peak Empyrean Soul Eater Beast ay talagang nakakatakot na nilalang para sa mga powerhouse ng Ghost Dao. Nagtatago ang mga Peak Empyrean at 8th Firmament Empyrean Soul Eater Beasts, ano ang kanilang mga target? Kailangan pa bang sabihin? Sa oras na ito, labis silang nagagalak para sa pag-iral ni Mateo. Kung hindi dahil kay Mateo, baka nalinlang talaga sila ng mga Soul Eater Beast na ito. Bagamat ang mga Heavenly Emperor ay mga di matatalo na nilalang, ang mga Soul Eater Beast at Ghost Dao Heavenly Emperor ay magkaiba. Ang mga Peak Empyrean Soul Eater Beasts ay nagdulot din ng napakalaking banta sa mga Ghost Dao Heavenly Emperors.
Nang makaharap ang isang natural na kaaway, ang pagkakaiba sa larangan ng paglilinang ay hindi na minsan ay isang pagkakaiba. Kung ang mga Soul Eater Beast na ito ay palihim na aatakihin sa pamamagitan ng pagsasamantala sa kaguluhan, ang huling resulta ay talagang mahirap sabihin. Kung ang isang Peak Empyrean Soul Eater Beast ay kayang kumain ng isang Ghost Dao Heavenly Emperor, ang pagtagumpayan upang maging isang Heavenly Emperor ay halos hindi na magkakaroon ng gaanong kapanapanabik na karanasan. Sulit ang pag-asang sumugal ang Soul Eater Beast sa ganitong uri ng tukso. Gayunpaman, lahat ng kanilang mga plano ay nasira ni Mateo. Masyadong malakas ang kanyang lakas at talagang pilit niyang nilalabanan ng mag-isa ang kawan ng mga Soul Eater Beast. Sa kasalukuyan, kahit ang mga 8th Firmament Empyrean Soul Eater Beast ay napipilitang umalis, at wala pa rin silang magawa kay Mateo. Tama nga, hindi nagtagal, isang berdeng anino ang pamunit sa mga kulay ng dugo at lumipad diretso kay Mateo. Ugong. Napakabilis ng reaksyon ni Mateo. Kung atakihin, isa itong espada. Gayunpaman, ang 9th Firmament Empyrean Soul Eater Beast na ito ay masyadong malakas. Mabilis na samuka si Mateo ng isang subo ng sariwang dugo at siya ay lumipad palabas. Paano pa rin makakapaglakas loob si Mateo na manatiling hindi gumagalaw? Kumislap ang kanyang figure, sumisilip sa isa sa mga kalapit na pasilyo. Tili, tili, tili. Kakaibang sigaw ng 9th Firmament Empyrean Soul Eater Beast at naging isang guhit ng berdeng ilaw upang habulin. Galit na ang mga Soul Eater Beast. Paano nila nagawang pakawalan si Mateo? Ilang dosenang Soul Eater Beasts ang masugid na humahabol kay Mateo papasok sa pasilyong iyon. May bahid ng pagkaaliw ang sumilay sa mga sulok ng bibig ni Heavenly Emperor Nine Lives at malamig niyang sinabi, "Sige, tara na." Tumawa ng malakas si Heavenly Emperor Ghostmorn at sinabing, sa wakas ay nakatagpo na ng katapat ang batang ito. Sa pagkakataong ito, tingnan mo kung hindi pa rin siya mamamatay. Habang inaakit ni Mateo ang mga Soul Eater Beast, sa wakas ay nakahinga ng maluwag ang mga Empyrean. Ngunit kasunod noon, wala nang hamarang sa sibat para sa kanila, ang tanging magagawa na lang nila ay ang umasa na lamang sa pinakamabuti. Sa gitna ng karamihan, walang humpay na kumurap ang ekspresyon ni Jiang Wu. Sa wakas, sumunod pa rin siya sa lahat at umalis. Swoosh! 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 Si Mateo ay naging isang guhit ng umaagos na liwanag, ang bilis ay napakabilis. Sa likuran niya, ilang dosenang Soul Eater Beasts ang mabilis na humahabol. Medyo mahina ang liwanag ng dugo sa pasilyong ito, malinaw na hindi ito ang pinakamahalagang pasilyo. Sa isang iglap, nakarating sila sa isang bukas na lugar. Biglang tumigil ang figure ni Mateo. Bigla ring tumigil ang grupo ng mga Soul Eater Beast, kinulong si Mateo sa gitna. Tumingin ang pinuno ng Soul Eater Beasts kay Mateo, may bahid ng kaawa-awa sa mga titig nito. Ang mga Soul Eater Beast na ito ay may napakataas na talino. Bukod pa rito, napakalaki ng kanilang mga laman loob para talagang manggahas na tambangan ang mga Heavenly Emperor. Gayunpaman, lahat ng planong ito ay nasira ni Mateo. Kaya paano sila hindi magagalit? Tumingin si Mateo sa pinuno ng Soul Eater Beast at sinabing may magaan na ngiti, "Sige, wala nang tao rito, pwede na kayong pauwiin lahat." Ang kasalukuyang Mateo, ang aura ng buong pagkatao niya ay walang kapantay na matalas at mabangis, parang isang matalas na espada na hinugot mula sa kaluban nito. Paano siya mukhang malubhang na sugatan kanina? Akala ng Heavenly Emperor Nine Lives, napipilitin na si Mateo na umabot sa kanyang limitasyon. Sa totoo lang, nasa kalkulasyon lang ni Mateo ang lahat ng ito. Napakatalino ng mga Soul Eater Beast. Nang makita ang hitsura ni Mateo, agad silang naging mapagmatsyag, ang mga mata ay nagpapakita ng maingat na tingin. Tili, tili, tili. Biglang sumigaw ng kakaiba ang mga Soul Eater Beast, naging parang kidlat, at malapit na sana silang makatakas. Huli na. Huwag nang gumalaw. Bahagyang kumunat ang mga sulok ng bibig ni Mateo nang ibukan niya ang bibig at malamig na sinabi. Pagyayelo ng oras. Ilang dosenang guhit ng liwanag ng espada ang dumaan at naglaho. Gaano ba kalakas ang kapangyarihan nito kumpara dati? She. Ilang dosenang Soul Eater Beasts ang direktang napatay ni Mateo.
Ang 8th Firmament Empyrean Soul Eater Beast ay malubhang na sugatan at malapit ng mamatay, wala man lang kahit kaunting lakas para lumaban. Habang ang lakas ng 9th Firmament Empyrean Soul Eater Beast ay kakilakilabot at hindi pa lubusang patay. Selyo. Gumalaw si Mateo na parang kidlat, agad na naglatag ng isang hanay ng mga sundalo, at ikinulong ang ilang Soul Eater Beast na ito. Kumuha si Mateo ng isang maliit na bote at bahagyang ngumiti, hindi ko inaasahan na mayroon pa palang mababanges na halimaw na katulad ninyo. Talagang higit pa ito sa inaasahan ko. Hey, Heavenly Emperor Nine Lives, dahil mataas ang tingin mo sa Crosswell na ito, hindi rin maaaring maging kuripot ang Crosswell na ito at magpapadala siya ng malaking regalo sa iyo mamaya. 2,237 Sa loob ng isang napakalaking kuweba ng karst, ilang dosenang figure ang nasa itaas ng simboryo. Sa itaas ng simboryo, mayroong isang siksik na kaeg na tumatakip sa kalangitan at natatakpan ang araw. Ang mga Ghost Dao Empyrean ay kasalukuyang sumasailalim sa isang madugong labanan laban sa isang grupo ng mga pulang dugong paniki. Sa kabilang panig, ang 7 dakilang Heavenly Emperor ay kasalukuyang nasa isang mabangis na labanan laban sa 3 higanteng Bloodwing Bat. Mabuti na lang at ang espasyo rito ay lubhang nabaluktot, ang mga alon-alon ng kanilang labanan, na karamihan ay naipadala palayo. Ang 3 Bloodwing Bating ay pawang Heavenly Emperor Realm, at ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay lubhang kakilakilabot. Kahit na mayroong Heavenly Emperor 9 Lives, ang Second Firmament Heavenly Emperor na nakikilahok sa labanan, wala pa rin silang magagawa sa kanila sa loob ng maikling panahon. Isang pulang dugong bulaklak ng lotes ang tumutubo ng patiwarik sa itaas ng simboryo, na naglalabas ng mga alon-alon na nagpapabilis ng tibok ng puso. Nakakagulat na isa iyon sa mga nasa ranggong ika-8 Spirit Medicine. Sa larangan ng digmaan, narinig ang nag-aalala at galit na boses ni Nine Lives. Hindi nga kayang alagaan ng grupo ng mga hanggal na ito ang isang grupo ng mga paniki. Hindi rin naman kasing galing ng batang iyon ang dinagsa ng mga ito. Talagang grupo ng mga walang kwentang tao. Sa oras na ito, medyo nami-miss niya talaga si Mateo. Hindi nagtagal, nakita ng grupo ng mga taong naglalakad sa buong daan ang Blood Lotus Flower na ito. Nasa ika-8 ranggo ng Spirit Medicine, ang mga powerhouse na ito ng Heavenly Emperor ay natural na gumalaw. Pero sino ang mag-aakala na ang Blood Lotus Flower na ito ay mayroong malaking grupo ng mga Bloodwing Bat na pinoprotektahan, at mayroon pang ang 3 Heavenly Emperor Realm Bloodwing Bat King. Kahit na halos natalo ng 7 dakilang Heavenly Emperors na magkahawak kamay ang mga Bloodwing Bats, hindi rin nila ito nagawang talunin sa maikling panahon. Ang mga nabubuhay na bagay sa Blood Pool na ito ay may kani-kanilang mga pamamaraan laban sa mga kaluluwang katawan. Sa kanila, isa sa mga Bloodwing Bat Kings ay isa ng Peak First Firmament Heavenly Emperor. Kasama ng kakaibang soundwave attack nito, kahit ang Heavenly Emperor 9 Lives ay mahihirapan ding umiwas. Samantala sa kabilang panig, napakarami ng mga Bloodwing Bat. Bagamat karamihan sa mga Bloodwing Bat na ito ay nasa ika-6 na ranggo lamang, hindi naman ganoon karami ang bilang ng mga nasa ika-7 ranggo, ngunit napakarami nila. Pagkatapos ng isang madugong labanan, ang Bloodwing Bats at Ghost Dao Empyrean sa panig na ito ay nagtamo ng matinding casualty. Sus Mariosep, kung matagal ko lang itong alam, hahayaan ko sanang mabuhay pa ng mas matagal ang lalaking yon. Wala talagang silbi ang mga hanggal na yon. Nagngalit ang mga ngipin ni Heavenly Emperor Ghostmorn sa puot. Sa mga oras na ito lamang nila nalaman ang kahalagahan ng pag-iral ni Mateo. Sa oras na ito, huli na ang lahat para magsisi. Kapatid na 9 Lives, hindi ito solusyon. Hanggang kailan mo balak magpigil? Seryosong sabi ni Heavenly Emperor Brutal Feather. Bumantong hininga si Heavenly Emperor 9 Lives at sinabing, kalimutan mo na yan. Gusto ko sanang mag-ipon ng lakas noong una, pero medyo mapaanggulo talaga ang 3 to. Pagkatapos magsalita, bahagyang kumerba ang kanyang mga dulo ng daliri. Isang itim na parol ang lumitaw sa kanyang kamay. Ang itim na parol ay naglabas ng isang walang kapantay na malakas na aura, nakakagulat na isa itong kayamanan ng espiritu ng emperador sa langit. Nang makita ng mga emperador sa langit ang eksenang ito, bawat isa sa kanila ay labis na natuwa. Yuluo Ghost Lantern. Gulat na sabi ni Heavenly Emperor Ghostmorn.
Ang Yuluo Ghost Lantern na ito ay ang kayamanan ng espiritu ng Emperador ng Langit na may dugong buhay ni Heavenly Emperor Nine Leaves. Ang kapangyarihan nito ay napakalakas. Masasabing ang Heavenly Emperor Nine Leaves kasama ang Yuluo Ghost Lantern ay ang tunay na Heavenly Emperor Nine Leaves. Nakita ko lang ang pag-unat ni Heavenly Emperor Nine Leaves ng kanyang palad. Naglabas si Yuluo Ghost Lantern ng isang nakakatakot na enerhiyang parang multo na nagpababa ng temperatura sa buong kuweba ng Karst ng ilang degree. Mata ko na mukha ng multo, kainin mo ako. Ang tingin ni Heavenly Emperor Nine Leaves ay naging matindi, malamig na sumigaw. Isang malabahimit na figure ng multo ang lumabas mula sa Yuluo Ghost Lantern. Ibinuko ng mukhang multo na ito ang nakanganga nitong bibig at lumunok patungo sa tatlong Bloodwing Bat King. Nang maramdaman ang nakakatakot na mukha ng multo, isang bahid ng kabangisan ang kumislap sa mga mata ng pinakamalakas na Bloodwing Bat King. Biglang sumikat ang madugong liwanag, at ibinuko ng tatlong Bloodwing Bat King ang kanilang nakanganga na mga bibig. Isang soundwave na kayang wasakin ang langit at ang lupa ang umalangaw-ngaw palabas. Power! 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 Sa malayo, ilang mga powerhouse ng ghost daw ang naapektuhan ng nakakatakot na soundwave na ito at direktang sumabog. Malaki ang ipinagbago ng mga mukha ng 7 dakilang Heavenly Emperor, hindi nila inaasahan na ang mga Bloodwing Bat King na ito ay talagang napakalakas. Dahil walang oras para mag-isip ng sobra, pinakawalan nila ang lahat ng kanilang mga baraha, at nakipaglaban sa mga Bloodwing Bat Kings ng isa-isa. Muling tumindi ang matinding labanan. Ang 7 dakilang Heavenly Emperor ang may kalamangan sa bilang sa huli. Unti-unti, ang tatlong Bloodwing Bat King ay tuluyang hindi na nakatiis. Ang 7 dakilang Emperador sa langit ay labis na nasasabik. Hindi rin magaan ang kanilang mga pinsala, ngunit sa pagkuha ng Blood Lotus Flower, magiging sulit ang lahat. Napakasigla no. Sa sandaling ito, isang pabago-bagong boses ang biglang umalangaw-ngaw. Ang mga titig ng mga Heavenly Emperor ay naging masinsinan, nakatingin sa figurang biglang lumitaw na may takot sa mga mukha. Sino kaya ang figurang ito kung hindi si Mateo? Nanliit ang mga mata ni Heavenly Emperor Nine Leaves at napasigaw, hindi pa pala patay ang batang ito. Sandali. Bakit wala man lang siyang anumang pinsala sa katawan? Dahil hinahabol ng isang Peak Empyrean Soul Eater Beast, wala talagang anumang pinsala sa katawan si Mateo. Paano nagawa ito ng lalaking ito? Ang 7 dakilang Heavenly Emperor ay pawang may mga gulat na mukha. Dahil din dito kung kaya't muntik na silang mapatay ng mga Bloodwing Bat Kings. Wala silang oras para mag-isip ng sobra, agad silang nag-isip at nag-focus sa pakikipaglaban sa Bloodwing Bat Kings. Sa totoo lang, matagal nang dumating si Mateo at nakatago sa kawalan, pinagmamasdan ang malaking labanan sa pagitan ng Bloodwing Bat Kings at ng Heavenly Emperors. Sa oras na ito, tamang-tama ang tiyempo, kaya naman ipinakita ni Mateo ang kanyang figure. Paano ito nangyari? Nako, ano ang gusto mong gawin? Tanong ni Heavenly Emperor Ghostmore nang may takot at galit. Ngumiti si Mateo at sinabing, anong gagawin? Para masakliyan ang malaking kabaitan ng mga Panginoong Emperador sa langit, natural na pupulutin ng Crosswell na ito ang Blood Lotus Flower na ito. Pagkatapos magsalita, hindi na nagatubili pa si Mateo, at mabilis na lumabas at lumipad patungo sa Blood Lotus Flower. Napakarami ng Bloodwing Bat. Nang makita nilang sumugod si Mateo, agad na lumapit ang ilang Empyrean Realm Bloodwing Bats, sinusubukang pigilan si Mateo. Pero, sa mga lugar na narating ng Sword Light ni Mateo, ang mga Bloodwing Bat na ito ay hindi kalaban na kayang tumagal ng isang palitan gamit ang sword move na ito. Ang kanyang kapangyarihang lumaban ay mas malakas pa kaysa sa mga Ghost Empyrean na ito kung pagsasama-samahin. Pero nang sandaling sumali siya sa larangan ng digmaan, mas marami pang Bloodwing Bats ang agad na pumalibot sa kanya. Iwinasiwas ni Mateo ang kanyang espada at pinatay sila, na parang pagpasok sa isang lupang walang tao. Walang nakapansin na habang pinapatay ni Mateo ang mga Bloodwing Bats, tahimik siyang naglalagay ng array formation sa itaas ng simboryo. Doon, nang makita ng mga emperador sa langit ang eksenang ito, bawat isa sa kanila ay labis na nabahala at nagalit. Same time silang nagmura, ngunit hindi sila pinansin ni Mateo at palapit ng palapit sa Blood Lotus Flower.
Naging makahulugan ang tingin ni Heavenly Emperor Ninelives at bigla niyang hinampas ang Yuluo Ghost Lantern. Isang makapal hanggang sa sukdulang itim na gas ang lumabas, na bumabalot sa kanyang buong katawan. Katawan ng multo ni Vajra. Sumabog ka para sa akin. Tila nakasuot ng isang patong ng baluti panglaban si Heavenly Emperor Ninelives, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay biglang sumikat ng husto. Ang tatlong Bloodwing Bat King na iyon ay parang mga palaso na nasa dulo na ng kanilang paglipad. Paano nila malalabanan ang muling pag-aalsa ng Second Firmament Heavenly Emperor, ang Heavenly Emperor Ninelives? Damugong. 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 Ang nakapangangilabot na pag-alo ng enerhiya ay lalong nagpabaluktot sa buong espasyo ng Karst Cave ng ilang degree. Sa wakas ay tinapos na ni Heavenly Emperor Ninelives ang tatlong magagaling na Bloodwing Bat King. Samantala, sa oras na ito, sumugod na si Mateo malapit sa Blood Lotus Flower. Walang kapantay ang lamig ng tingin ni Heavenly Emperor Ninelives habang sinasabi niya ito ng may pang-uuyam, may daan ng langit pero ayaw mong maglakad. Walang gate ang impyerno pero gusto mo pang pasukin ng walang tigil. Dahil kamatayan ang hinahanap mo, palalayasin ka ng Heavenly Emperor na ito. Malamig ding ngumiti si Heavenly Emperor Ghostmorn at sinabing, "Brat, nakaligtas ka sa isang kalamidad at talagang nangahas ka pa ring lumapit at maghain ng kamatayan. Sa pagkakataong ito, titingnan ko kung saan ka maaaring magtago. Pumatay." Isang maliit na Empyrean ang talagang nangahas na pag-imbutan ang kayamanang pinaghirapan nilang makuha. Ang pitong dakilang Heavenly Emperor ay labis na nagalit at nagsanib puwersa at sumugod. Pitong emperador sa langit, gaano kahanga-hanga ang kapangyarihang iyon. Nang makita ng iba pang mga powerhouse ng Ghost Dao ang eksenang ito, bawat isa sa kanilang mga kutis ay namutla ng husto. Samantala, sa pagkakataong ito, biglang sumili ang kakaibang ngiti sa mga labi ni Mateo. Nang makita ni Heavenly Emperor Ninelives ang ngiting ito, nanindig lahat ng balahibo sa kanyang katawan. 2,238. Isang hindi kapani-paniwalang matinding pakiramdam ng krisis ang bumukal sa puso ni Heavenly Emperor Ninelives. Tiningnan niya ang napakapang-uyam ng ngiti ni Mateo. Hindi niya alam kung bakit, parang nakita niya ang mahinang ngiti ng Grim Reaper. Hindi maganda. May bitag. Biglang tumigil ang figure ni Heavenly Emperor Ninelives, gusto nang humiwalay at umalis. Pero paano pa rin ito makakarating sa tamang panahon? Mga taga-formation, bumangon kayo. Malamig na sigaw ni Mateo. Bigla, ang lugar ng pitong dakilang Heavenly Emperor ay naging isang maulap na bahagi. Laway ng mga Soul Eater Beast. Ito ang laway ng mga Soul Eater Beast. Sigaw ni Heavenly Emperor Ghostmorn ng malungkot. Ang kanyang mga sigaw ay puno ng pangamba at takot. Sunod-sunod ang mga kaawa-awang sigaw. Tila biglang nahulog sa impyerno ang pitong dakilang emperador sa langit, sumigaw ng buong lakas. Si Heavenly Emperor Ninelives ang pinakamabilis na kumilos ayon sa mga pangyayari, direktang sinira ang forma sayon at umalis. Pero siya ang unang sumugod. Ang laway ng Soul Eater Beasts na siyang dahilan kung bakit siya nahawahan. Kahit nakahanga-hanga ang array formation ni Mateo, wala lang ito para sa mga powerhouse ng Heavenly Emperor. Gayunpaman, ang layunin ng array formation ni Mateo ay hindi para mahuli sila. Ito ay para lang mahawa sila ng laway ng mga Soul Eater Beast. Ang reaksyon ni Heavenly Emperor Huxley ang pinakamabagal. Ang buong katawan niya mula ulo hanggang paa ay halos nadungisan ng laway ng Soul Eater Beasts. Agad na lalong nanlabo ang kanyang katawan. Ang iba pang mga Heavenly Emperor ay nahawahan din ng laway ng Soul Eater Beast sa iba't ibang antas. Ilang sandali pa, nanatili sa kanilang mga tainga ang mga nakapanlulumong iyak. Sa pagdagdag ni Mateo, ang presyon ng mga Ghost Dao powerhouse na iyon ay bumagsak ng husto at nasira na ang natitirang Bloodwing Bats. Nang makita nila na ang pitong dakilang Heavenly Emperor ay nasa ganitong kalagayan, bawat isa sa kanila ay tumingin kay Mateo ng may napakalaking gulat. Hindi lang namatay ang lalaking ito, pumatay pa siya para makabalik at ginawang ganito ang kalagayan ng mga Heavenly Emperor. Tao pa rin ba siya? Sus Mariosep. Paano naging ganito kalakas ang laway ng Soul Eater Beast na ito? Ang Heavenly Emperor na ito.
Parang malapit na akong mahilo sa hininga ng Heavenly Emperor na ito. Sa wakas ay nagpakita ng kaunting takot ang mga tingin ni Heavenly Emperor Nine Leaves. Naglaan ng oras si Mateo para pitasin ang Blood Lotus Flower, itinago ito, at sinabi ng may bahagyang ngiti, pinino ko na ang laway ng Soul Eater Beast na ito dati. Ang lakas ay halos 100 beses kaysa sa orihinal. Nanliit ang mga mata ni Heavenly Emperor Nine Leaves, habang nakatingin kay Mateo ng may takot. Ang laway ng Soul Eater Beast ay isang malakas na lason sa mga kaluluwa ng tao sa simula pa lang. Ngayon, ito ay 100 beses na mas malakas kaysa dati. Napakalaki ng kabagsikan na ito. Sa katawan ni Heavenly Emperor Nine Leaves, walang humpay na kumurap ang mga marka ng Dao. Pero hindi pa rin ito napigilan ang pagkalat ng katawan. Sa gitna ng malungkot na pag-iyak, ang figure ni Heavenly Emperor Huxley ay lalong lumabo, at sa wakas ay naglaho ng walang bakas. Naramdaman na lamang ng mga Ghost Empyrean ang pangangilig ng kanilang mga anit, habang nakatingin sa eksenang ito ng may matinding takot. Ang eksena sa harap ng kanilang mga mata ay talagang nakakagulat. Isang makapangyarihang Heavenly Emperor ang namatay ng ganoon lang. Hindi pa rin lubos na makapaniwala ang isang Ghost Empyrean. Ang mga powerhouse ng Heavenly Emperor ay napakahirap patayin at kumakatawan din sa kawalan ng kakayahang magagapi. Sa kanilang pananaw, ang mga emperador sa langit ay mga walang hanggang pag-iral. Pero ngayon, isa na ang napatay ng isang Empyrean ng ganoon lang. Lahat ng tingin ay nakatuon kay Mateo, puno ng takot. Nakakatakot talaga ang taong ito. Di nagtagal, isa na namang emperador sa langit ang naglaho at tuluyang naglaho, patay. Nakatayo si Mateo na nakahawak sa mga kamay sa likod, kalmadong nakatingin sa eksenang ito. Ang mga marka ng Dao ay umiikot sa mga katawan ng mga Heavenly Emperor, na tila baliw na lumalaban sa kalawang ng laway ng Soul Eater Beast. Tutal, sila ay mga powerhouse ng Heavenly Emperor. Nababalot ng mga marka ng Dao, ang kanilang puwersa ng buhay ay napakalakas. Mas maingat sina Heavenly Emperor Brutal Feather, Heavenly Emperor Ghostmourne, at ilan pang iba. Hindi gaanong kalaki ang laway ng Soul Eater Beast na siyang dahilan kung bakit sila nadungisan. Halos hindi nila ito nalabanan. Ang lakas ni Heavenly Emperor Nine Leaves ang pinakamalakas. Labis niyang nilalabanan ang kalawang. Ngunit ang kanyang katawan ay unti-unti pa ring nawawala. Hindi nagtagal, namatay ang ikatlong emperador sa langit. Sa wakas ay napigilan nina Heavenly Emperor Brutal Feather, Heavenly Emperor Ghostmourne, at ng iba pa ang paglalaho ng kanilang mga katawan. Ngunit ang kanilang mga katawan ay naging ilusyon na lamang. Ang laway ng Soul Eater Beast ay malinaw na nagdulot sa kanila ng matinding pinsala, at hindi sila nakabawi sa ganap na kalusugan sa loob ng maikling panahon. Huminga ng malalim ang mga Ghost Empyrean. Sa isang iglap, sa 7 dakilang Heavenly Emperor, 3 ang namatay at 3 ang nasugatan, mayroon pa ring isa na kasalukuyang desperadong nahihirapan. Ang taong ito ay sadyang nakakatakot. Ngunit nang makita ang eksenang ito, ang grupo ng mga Ghost Empyrean ay nakaramdam din ng tuwa sa kanilang mga puso. Mula sa simula, sila ay dinukot ng 7 dakilang emperador sa langit, na pumilit sa kanila na pumasok at maging pakain ng kanyan. Ngayon, nang makita silang napakalungkot, natural lang na matuwa silang makita itong nangyayari. Ang figure ni Heavenly Emperor Nine Leaves ay lalong nanghina, at malinaw na hindi na niya kayang kumapit. Kung tungkol naman kay Heavenly Emperor Ghostmourne, ang kanyang ekspresyon sa kasalukuyan ay lubhang pangit. Swoosh! Hindi nagatubili si Heavenly Emperor Ghostmourne, tumalikod at tumakas. Malamig na tumawa si Mateo, kumakbang palabas, at nauna pang ang nakaabot kahit nakalaunan ay bumangon, hinarangan si Heavenly Emperor Ghostmourne. Bakit? Nagkita na naman tayo, hindi ka pa nga nakakapagbati ng maayos tapos gusto mo nang umalis. Tanong ni Mateo nang may malamig na ngiti. Ang lakas ni Heavenly Emperor Ghostmourne ay kasalukuyang wala pang 5% ang natitira at mahina na ng husto. Hindi siya ang katapat ni Mateo. Ikaw. Ano ang kailangan mo? Tanong ni Heavenly Emperor Ghostmourne nang may pagtataka. Ano ba ang gusto ko? Wala ka bang ideya sa ginawa mo dati? Hindi ba't sinabi mong nakakatawa ang banta ko?
Hindi ba't sinabi mong minamaliit ng isang Empyrean na nagbabanta sa isang Heavenly Emperor ang sarili kong kakayahan? Paano naman ngayon? Kahanga-hanga ba ang mga Heavenly Emperor? Tanong ni Mateo na may bahid ng pagkatuwa. Kahanga-hanga ba ang mga emperador sa langit? Kay tindi ng kayabangan ng Heavenly Emperor Ghostmorn dati, na pumapatay ng mga tao sa isang salita lamang ng hindi pagkakasundo. Sa kanyang paningin, sina Mateo at ang mga ghost daw Empyrean na ito ay pawang mga nilalang na parang langgam lamang. Pero ngayon, buong kumpiyansa na si Mateo nang sabihin niya ang pangungusap na ito. Maayos pa rin ang ibang mga Heavenly Emperor, ngunit gusto na agad ng Heavenly Emperor Ghostmorn na ito na mamatay. Kalaunan, paulit-ulit din niyang inudyukan si Heavenly Emperor Nine Leaves. Matagal nang nabuo ang alita na ito. Natural na imposible para kay Mateo na pakawalan siya. Mateo, ang mga bagay na ito dati ay kasalanan ng Heavenly Emperor. Humihingi ako ng paumanhin sa iyo. Ako. Nagmamakaawa ako sa iyo na bigyan mo ako ng paraan palabas. Walang hiya si Heavenly Emperor Ghostmorn at talagang nagpakumbaba at nagmakaawa kay Mateo para sa awa. Ngumisi si Mateo at sinabing, kung may silbi ang paghingi ng tawad, para saan pa natin kailangan ang cultivation? Hindi ba't ang pagiging malakas ay ang kakayahang kontrolin ang lahat ayon sa gusto natin? Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Heavenly Emperor Ghostmorn, at malamig niyang sinabi, Mateo, gusto mo ba talagang magkaroon ng buhay at kamatayang labanan? Hindi napigilan ni Mateo ang pagtawa habang sinasabi niya, naglalaban ba ang buhay at kamatayan? Sa mga katulad mo lang. Naging matindi ang tingin ni Heavenly Emperor Ghostmorn. Nagngingit-ngit ang kanyang mga ngipin, at lumitaw ang mga marka ng daw sa kanyang katawan. Biglang bumalot ang isang pag-agos ng presyon ng Heavenly daw. Biglang may hawak na maitim na palakol. Kayamanan ng espiritu ng emperador sa langit. Malamig siyang sumangot at sinabing, mas malaki pa rin ang isang gutom na kamelyo kaysa sa isang kabayo. Mateo, pinilit mo ako. Iyan ang Distant Hatred Heaven Slaughter Axe, ang pinakamahusay na kasanayan ni Heavenly Emperor Ghostmorn. Ang mga powerhouse ng Heavenly Emperor ay mga powerhouse ng Heavenly Emperor. Kahit na malubhang nasugatan, hindi rin sila ang maaaring idulot ng mga Empyrean. Anong ginagawa ni Mateo? Maaari kayang sumuko na siya sa tadhana. Gulat na gulat ang mga mukha ng mga Ghost Empyrean, halatang takot sila sa kahangahangang aura ni Heavenly Emperor Ghostmorn. Kahit na malubhang nasugatan si Heavenly Emperor Ghostmorn, hindi pa rin maaaring pukawin ang kapangyarihan ng isang Heavenly Emperor. Base lang sa mga kayamanan ng espiritu ng Emperador sa langit at mga marka ng Dao, kaya pa rin niyang patayin agad ang mga peak Empyrean powerhouse. Nakatayo si Mateo habang ang mga kamay ay nasa likod. Taglay ang kalmadong isipan, pinapanood niya ang pagtatanghal ni Heavenly Emperor Ghostmorn, tila walang balak na kumilos. Nang biglang tumaas ang aura ni Heavenly Emperor Ghostmorn at malapit nang lumapag ang palakol. Marahang naglabas ng isang salita si Mateo. Huwag gumalaw. Kasabay nito, kumislap si Mateo, nakarating na sa harap ni Heavenly Emperor Ghostmorn, ikinalat ang laway ni Soul Eater Beast. 2,239. Yumanig ang matinis na sigaw hanggang sa halos gumuho na ang buong kuweba. Ang dami ng laway ng grupong ito ng mga Soul Eater Beast ay sapat na para mamatay ng 10 beses si Heavenly Emperor Ghostmorn. Kaya niyang paalisan ang laway ng Soul Eater Beast sa array formation, pero sa kasalukuyan niyang estado, paano niya maiiwasan ang time freeze ni Mateo? Ang kanyang anyo ay lalong nanghina, at tuluyang naglaho ng walang bakas sa gitna ng mga kaawa-awang sigaw. Tinanggap ni Mateo ang palakol ni Heavenly Emperor Ghostmorn at itinago ang kayamanan ng espiritu ng Heavenly Emperor. Kahit hindi siya gumamit ng palakol, isa itong kayamanan ng espiritu ng Heavenly Emperor. Bawat isa sa mga Heavenly Emperor na ito ay may mga nakatagong motibo. Napakatindi ng sitwasyon ng labanan, ngunit nagpipigil pa rin si Heavenly Emperor Ghostmorn. Habang sa oras na ito, sa tabi ni Heavenly Emperor Nineleaves, ang pakikibaka ay umabot na rin sa isang epilogue. Bilang isang second firmament Heavenly Emperor, ang tibay ng kanyang life force ay nasa ibang antas. Siya ang pinakamatinding tinamaan, pero siya ang pinakamatagal na nakayanan.
Lahat ng tingin ng mga Empyrean ay lumipat kasama si Mateo, at naririnig pa rin nila ang malamig na hangin na hinihigop paminsan-minsan. Nakakatakot talaga ang lalaking ito. Kanina lang, iyon ay Heavenly daw true word, tama ba? Hindi namatay ng walang kabuluhan ang Heavenly Emperor Ghostmorn. Akala nilang lahat ay nalaman na nila ang mga kahangahangang kakayahan ni Mateo. Pero ang ipinakita ni Mateo noon ay bahagi lamang nito. Sa isang kumpas ng kamay, sa 7 dakilang emperador sa langit, 5 ang patay at 2 ang sugatan. Di talagang nakakatakot na tao. Ang mga ghost daw Empyrean na ito ay mga matatandang halimaw din na nabuhay ng walang ideya kung ilang 10,000 taon na ang nakalilipas. Ngunit ang kanilang mga nakaraang karanasan ay hindi rin kasing nakakagulat ng ngayon. Ngayon lang nila nalaman na ang mga Heavenly Emperor ay maaari ring maging mahina. Gumalaw ang mga yabag ni Mateo, dahan daw ang naglakad patungo sa Heavenly Emperor Nine Leaves. Brat, hindi ka pababayaan ng Heavenly Emperor na ito. Tiningnan ni Heavenly Emperor Nine Leaves si Mateo nang may puot at sumigaw. Bahagyang kumunat ang mga sulok ng bibig ni Mateo, nagpapakita ng paghamak. Ang banta ng isang taong malapit ng mamatay, isa puso ba niya ito? Sa halip, ang Yuluo Ghost Lantern na iyon, ay binigyang pansin ni Mateo ng husto. Pakawalan. Sa oras na ito, tuluyan ng sumuko si Heavenly Emperor Nine Leaves sa pagpupumiglas, at tinapos ang kanyang buhay gamit ang sarili niyang sandata. Ang Emperador ng Langit na Nine Leaves, namatay. Nanginig ng husto ang puso ng lahat. Kahit matagal na nilang alam ang katapusan, nang mangyari talaga ang katapusan na ito, pakiramdam nila ay hindi pa rin sila makapaniwala. Tutal, isa iyon sa mga emperador ng langit sa ikalawang langit. Si Mateo mismo ay walang gaanong reaksyon sa kanyang pagpapakamatay, diretsyong hinawakan ang Yuluo Ghost Lantern. Pero nang akmang hahawakan na ng kamay niya ang Yuluo Ghost Lantern, tumunog ang mga babala. Sa oras na ito, biglang may narinig na boses, "Kapatid na Crosswell, mag-ingat ka." Hindi namatay si Heavenly Emperor Nine Leaves. Dahil walang oras para mag-isip ng sobra, ipinakita ni Mateo ang batas pangkalawakan sa sukdulan, at agad na naglaho. Damugong. Sa lugar kung saan nakatayo si Mateo, isang vacuum ang direktang sumabog sa liwanag ng dugo. Pagkatapos lamang nito ay unti-unti itong nakabawi. Power. Kahit na napakabilis ng reaksyon ni Mateo, apektado pa rin siya nito. Bahagyang dumilim ang kanyang tingin, habang nakatingin sa Yuluo Ghost Lantern. Para lamang makita ang isang multo na dahan-daang lumalabas mula sa loob. Sino kaya ito kung hindi si Heavenly Emperor Nine Leaves? Tumingin siya kay Mateo. May bahid ng pagnanais na pumatay ang sumilay sa kanyang mga mata habang sinasabi niya ito sa seryosong boses, lumalabas na ito ang tunay mong lakas. Nalinlang mo kaming lahat. Ang batas pangkalawakan na ipinakita ni Mateo ngayon lang ay umabot na sa pinakamataas na ranggo 6. Kahit ang mga ordinaryong Heavenly Emperor ay mahihirapan ding ikumpara ito. Ang tiyak na pagpatay na inihanda niya para kay Mateo ay naiwasan pa rin ni Mateo sa huli. Hindi maiwasan ni Heavenly Emperor Nine Leaves na magsisi ng malalim. Tumingin si Mateo kay Heavenly Emperor Nine Leaves, kumikinang ang mga titig nito. Ang lalaking ito ay talagang nabuhay mula sa mga patay. Ngunit ang Second Firmament Heavenly Emperor ay mas mahina kaysa dati, at bumagsak na sa pagiging First Firmament Heavenly Emperor. Hindi na kumilos si Heavenly Emperor Nine Leaves ngayon. Malinaw na labis din siyang nag-aalala kay Mateo. Masyadong matapang ang laway ng Soul Eater Beast matapos itong pinoin. Kung siya ay muling mahawahan, halos wala na siyang gaanong lakas para lumaban. Heavenly Emperor Nine Leaves. Hey, minamaliit ko ang pangalan mo. Sabi ni Mateo sabay tawa ng malamig. Malamig na sumangot si Heavenly Emperor Nine Leaves at sinabing, ang Yuluo Ghost Lantern na ito ay kayang magligtas ng 8 bahagi ng kaluluwa, at pakainin ang mga ito sa loob. Ang bawat bahagi ng kaluluwa ay iisang buhay. Ang Heavenly Emperor na ito ay natural na may 9 na buhay. Kung hindi, paano mo sa tingin nabuo ang titulong ito para kay Heavenly Emperor Nine Leaves? Tumanggaw si Mateo at sinabing, ganito pala. Pinatay ko ang isang buhay mo, maituturing na pantay tayo. Kung guguluhin mo ulit itong Crosswell na ito, hindi magagarantiya ng Crosswell na ito kung ilang buhay pa ang matitira sa iyo.
Isa itong lantara na banta. Nanlamig ang tingin ni Heavenly Emperor Nine Leaves. Nanatiling tahimik ng ang sandali, bigla niyang inilingon si Jiang Wu. Alam mo ba ang trump card na ito ng Heavenly Emperor? Ang nagbabala kanina ay walang iba kundi si Jiang Wu. Medyo pangit ang ekspresyon ni Jiang Wu at sinabi niya, noon, kayo ni Heavenly Emperor Spirit Bless, para ipaglaban ang Silvernet Blood Essence, ay magkasamang namatay. Nagkataon lang na naroon si Wu. Gayunpaman, ang resulta ng labanang iyon ay namatay siya, ngunit nakuha mo ang Silvernet Blood Essence, at nakalusot upang maging isang second firmament Heavenly Emperor. Nang marinig ito ng lahat, hindi nila maiwasang magpakita ng gulat. Si Heavenly Emperor Spirit Bless ay isa ring walang kapantay na makapangyarihang nilalang na nakalabas sa Azure Blood Sea, ngunit namatay rin sa huli. Hindi nila inaasahan na siya ay namatay kasama ang Heavenly Emperor Nine Leaves. Yuluong Ghost Lantern, ang kayamanang ito ng espiritu ng emperador sa langit ay tunay na isang malaking kagamitang pampatay. Namatay si Heavenly Emperor Spirit Bless, ngunit nakuha ni Heavenly Emperor Nine Leaves ang Silvernet Blood Essence. Dahil dito, nakalusot siya upang maging isang second firmament Heavenly Emperor. Nakakalungkot lang na sa pagkakataong ito, hindi nakatanggap ng anumang benepisyo si Heavenly Emperor Nine Leaves. Hindi lamang siya nawala ng isang buhay, kundi bumagsak din ang kanyang kaharian. Sa huli, nakuha rin ni Mateo ang Blood Lotus Flower. Masasabing hindi kayang mabawi ng anumang kita ang mga pagkalugi. Dumating si Mateo sa harap ni Jiang Wu na may kasamang kislap at sinabing, ngayon lang, maraming salamat sa babala ni Kuya Wu. May utang na loob sa iyo ang crosswell na ito. Pagkatapos magsalita, inilabas ni Mateo ang Blood Lotus Flower. Isang liwanag ng espada ang dumaan at direktang hinati ang Blood Lotus Flower sa dalawa. Nilagpasan niya ang kalahati ni Jiang Wu at malamig na sinabi, itong kalahating bahagi ng Blood Lotus Flower, ituring mo na lang itong pagbabalik ng iyong pabor. Sa buong paligid, ang mga mukha ng mga Empyrean ay may gulat at inggit din. Isang pangungusap ang ipinagpalit para sa kalahating Blood Lotus Flower. Napakadali lang nito. Hindi ito tinanggap ni Jiang Wu at sinabing may mapait na ngiti, sa totoo lang, kahit wala ang paalala ko ngayon lang, ayos lang din si Brother Crosswell. Hindi ako karapat-dapat sa Blood Lotus Flower na ito. Hindi naman sa siya, si Jiang Wu, ay isang matuwid na ginoo, ngunit sa totoo lang ay nasaksihan niya ang napakaraming kakayahan ni Mateo. Matagal nang iba ang pananaw niya kay Mateo. Sa simula pa lang, naramdaman niya na hindi pangkaraniwan ang lakas ni Mateo. Kaya naman gusto niyang makipag-alyansa dito. Ngunit sa kanyang paglalakbay, nalampasan ni Mateo ang lahat ng paghihirap gamit lamang ang kanyang lakas. Halos hindi siya matatalo sa Empyrean Realm. Ngayon, 5 magagaling na emperador ng langit pa ang napatay niya ng sunod-sunod. Ang ganitong uri ng tagumpay sa labanan ay sadyang sinira ang kanyang pangunawa. Ngayon lang, nakita niya ito ng malinaw. Nang binabalaan niya si Mateo, hindi namamalayan ang huli na naipakita na nito ang batas sa espasyo. Kaya, kahit walang babala niya, magiging maayos pa rin si Mateo. Sa pinakamalawak na posibleng sitwasyon, mas malala lang ng kaunti ang mga pinsala. Kaya naman, hindi naman sa ayaw niyang kunin ang Half-Blood Lotus Flower na ito, kundi hindi niya ito pinangahas na kunin. Kapag nakuha niya ang kalahating bahagi ng Blood Lotus Flower, gamit ang kanyang talento, magkakaroon siya ng karagdagang 10% na katiyakan na makakalusot sa rank 8 Empyrean. Direktang itinapat ni Mateo ang kalahati ng Blood Lotus Flower sa mga kamay ni Jiang Wu at malamig na sinabi, ang Crosswell na ito ay tumitingin sa proseso, hindi sa resulta. Karapat-dapat kang tanggapin ito. Habang naglalakbay, medyo hindi pa rin kontento si Mateo kay Jiang Wu. Tutal, bumuo sila ni Jiang Wu ng alyansa, ngunit hindi kailanman gumawa ng anumang aksyon si Jiang Wu. Gayunpaman, dahil sa babalang iyon kanina, sulit ang kalahating Blood Lotus Flower na ito. 2,240. Isa itong malaking labanan. Malalaki ang mga natalo. Lahat ay nakabawi ng mag-isa. Hindi masyadong nag-isip si Mateo, diretsyong nilunok ang kanyang bahagi ng Blood Lotus Flower. Ang Blood Lotus Flower ay isang napakabihirang rank 8 spirit medicine, ang espiritual na enerhiyang nakapaloob dito ay napakarami.
Kung gagawing tableta, ito ay magiging isang medicinal pill na maaaring magpabilis ng malaki sa lakas ng mga powerhouse ng Heavenly Emperor. Ang Blood Lotus Flower ay tumubo sa Azure Blood Sea, sa ganitong uri ng lugar. Kaya naman, naglalaman ito ng maraming enerhiya ng pagpatay sa loob. Hindi nangahas ang mga ordinaryong martial artist na direktang lunukan ito. Nang makitang direktang nilunok ni Mateo ang Blood Lotus Flower, hindi napigilan ng mga Empyrean ang mamangha. Gayunpaman, walang pakialam si Mateo. Ang enerhiya ng pagpatay ay isa ring mahusay na gamot para sa kanya. Pagkalipas ng kalahating araw, ang aura ni Mateo ay tumaas ng mabilis, at sa wakas ay umabot sa rurok ng Middle Stage Chaos Realm. Kaunti na lang ang layo mula sa Late Stage Chaos Realm. Nang makita ito, hindi mapigilan ng lahat na makaramdam ng kawalan ng masabi. Hindi kayang sukatin ng taong ito gamit ang sentido komon. Natagpuan ni Mateo si Jiang Wu at natuklasan na ang kanyang aura ay tumaas din ng malaki, at naabot na niya ang tugatog ng Empyrean Realm. Bukod pa rito, napansin ni Mateo na ang Blood Lotus Flower ay mayroon pa ring malaking bahagi ng lakas ng panggamot na hindi pa napino. Ang mga natitirang batas sa ranggong 8 sa Blood Lotus Flower ay makakatulong din sa kanya na maunawaan ang Heavenly Dao, at ito ay magpapataas ng pagkakataong maging isang Heavenly Emperor. Nihalata ni Mateo na ang lakas ni Jiang Wu ay pambihira. Gamit ang Blood Lotus Flower na ito, bahagyanan niyang napagtanto na ang pagiging isang Heavenly Emperor sa hinaharap ay malamang na hindi magiging mahirap. Masyadong mahalaga ang bagay na ito para kay Jiang Wu. Bagkus, si Mateo ang parang isang walang hanggang hukay, hinihigop ang lahat ng lakas ng pagpapagaling ng walang natira. Mukhang mas marami ang ani ni Kuya Wu kaysa sa inaasahan ko. Binabati kita, Kuya Wu, sabi ni Mateo nang may magaan na ngiti. Nagpasalamat si Jiang Wu habang sinasabi, dahil pa rin ito kay Brother Crosswell na nagbigay ng gamot. Ikinumpas ni Mateo ang kanyang kamay at sinabing, matagal nang hindi lumilitaw ang Silvernet Blood Essence, ngunit lumilitaw na rito ang mababanges na halimaw na nasa antas ng Heavenly Emperor. Ang pagpapatuloy sa pagsulong ay magiging lubhang mapanganib. Magpaalam na tayo rito. Kumurap-kurap ang tingin ni Jiang Wu at magsasalita na sana nang biglang may narinig na tawa ng isang bata sa loob ng kuweba. Hihihi. Bahagyang nagbago ang mga mukha ng mga Empyrean. Bigla, isang guhit ng pilak na liwanag ang dumaan. Swoosh! Malabo lang ang naramdaman ng lahat sa kanilang harapan, ang pilak na liwanag na iyon ay sumugod diretso kay Heavenly Emperor Brutal Feather na kasalukuyang nagpapagaling ng kanyang mga pinsala. Ang makapangyarihang Heavenly Emperor Brutal Feather ay wala talagang kahit kaunting lakas para lumaban at direktang dinukot palayo. Araw buwan langit na pupil, buhayin mo. Tumalim ang tingin ni Mateo, direktang nagpagana sa Sun Moon Heavenly Pupil. Pagkatapos ay nakita niya ang isang 7 hanggang 8 taong gulang na bata na kinakagat si Heavenly Emperor Brutal Feather sa kanyang bibig, at patungo ito sa kailaliman ng pasilyo. Ang mukha ni Heavenly Emperor Brutal Feather ay nagpapakita ng takot. Ngunit siya ay kinakagat ng bata at wala nang natitirang lakas para lumaban. Nagbago ang mukha ni Jiang Wu at sinabi niya, iyan. Ang aura ng Silvernet Blood Essence. Isang Silvernet Blood Essence na nagkatawang tao. Nagiba ng husto ang ekspresyon ng mukha ni Mateo. Halos walang pag-aalinlangan, ang kanyang figure ay biglang sumulpot na parang kidlat. Kasabay nito, ang figure ni Heavenly Emperor Nine Lives ay kumislap din na parang kidlat. Ang dalawang figure, isa sa harap at isa sa likuran, ay agad na nawala sa paningin ng lahat. Talagang naunawaan ng Silvernet Blood Essence na ito ang batas pangkalawakan. Nagulat si Mateo. Dahil sa kanyang kaalaman sa spatial law, hindi niya talaga naabutan ang Silvernet Blood Essence sa loob ng maikling panahon. Ang batas pang spatial ng Silvernet Blood Essence na ito ay medyo nakakatakot na. Gayunpaman, ang batas pangkalawakan ni Mateo ay mas mataas ng isang baitang. Ang distansya ay patuloy na lumiliit. Sa likuran, habang hinahabol siya ng Heavenly Emperor Nine Lives, lalo siyang nababahala. Siya, ang makapangyarihang Heavenly Emperor na ito, ay hindi talaga kayang abutin ang isang Empyrean. Hindi naman talaga nililimitahan ang batas pangkalawakan ni Mateo dito. Isa talagang halimaw ang lalaking ito.
Gayunpaman, siya, sa anumang paraan, ay isang makapangyarihang Heavenly Emperor, pilit na umaasa sa kanyang makapangyarihang banal na asensya bilang isang kalamangan, na nakabitin sa likuran ni Mateo. Tatlong figure, nagkakarera, at sumusugod sa pasilyo. Pero si Mateo ay nag-aalab sa pagkabalisa sa kanyang puso, habang lumalalim ang kanyang nararamdaman, mas nagiging mapanganib siya. Ang mga nangungunang makapangyarihan ay pawang nasa kailaliman ng pasilyo. Ang direksyon na tinatahak ng Silvernet Blood Essence na ito ay eksakto kung saan pinakanamumukadkad ang madugong liwanag. Samantala, malinaw itong nakita ng Sun Moon Heavenly Pupil ni Mateo. Habang tumatakas ang Silvernet Blood Essence, kinagat nito si Heavenly Emperor Brutal Feather. Ramdam niya ang unti-unting paglakas ng aura ng batang iyon. Bilisan mo. Bilisan mo ng kaunti. Pinilit ni Mateo ang kanyang bilis hanggang sa limitasyon, ngunit hindi pa rin niya magawang bumilis pa. Kahit lumiliit na ang distansya, patuloy pa rin sa paghabol sa ganitong bilis, walang ideya kung kailan niya kailangang humabol. Sa mismong sandaling ito, isa lang ang nasa isip ni Mateo, ang bilisan ng kaunti. Sa likod ni Mateo, biglang nanikip ang mga mata ni Heavenly Emperor Ninelives, at nanginginig ng husto ang kanyang puso. Sa kanyang paningin, biglang bumilis ang tibok ng puso ni Mateo, parang nagdagdag siya ng ignition device, na parang lumilipad patungo sa Silvernet Blood Essence. Anong nangyayari? Malinaw na naabot na ng batang ito ang kanyang limitasyon. Bakit bigla na lang siyang magiging ganito kabilis? Teka. Ako pala. Ako ang bumagal. Pumutok ang mga dambuhalang alon sa puso ni Heavenly Emperor Ninelives. Natuklasan niya na unti-unting bumagal ang tanawin sa magkabilang panig. Pero malinaw na pinapanatili niya ang pinakamabilis na bilis. Ano ang nangyayari? Kanina, nang makita niyang biglang bumilis si Mateo, mali lang ang kutob niya. Biglang sumagi sa isip ni Heavenly Emperor Ninelives ang mga naisip niya, ang kanyang mga titig ay nagpapakita ng pagkamangha. Di batas ng oras. Nauunawaan ba ng batang ito ang batas ng oras? Hindi ako magkakamali. Ito. Talagang batas ito ng oras. Hindi kayang ilarawan ng mga salita ang kasalukuyang emosyon ni Heavenly Emperor Ninelives. Naramdaman na lang niya ang pagtulo ng malamig na pawis sa kanyang likod. Pakiramdam niya ay napakaraming kabastusan ang tumatakbo sa isip niya. Paano nagkaroon ng ganito kalaking tao sa mundong ito? Batas ng oras, batas ng espasyo. Dalawang kataas-taasang batas, naunawaan niya ang dalawang anyo ng oras. Gusto ba ng batang ito na labanan ang kalangitan? Hindi sapat ang anumang salita para ilarawan ang kanyang kasalukuyang pagkabigla. Sa sandaling ito, lubos siyang nakasisiguro na nahawakan nga ni Mateo ang batas ng oras, na nagpapabagal sa daloy ng oras sa paligid. Kaya naman, iyon ang dahilan kung bakit ang bilis niya ay nakakagulat. Tungkol sa kataas-taasang mga batas, ang pag-unawa sa isa ay isa ng biyaya ng 18 henerasyon ng mga ninuno. Naintindihan talaga ng batang ito ang dalawa sa kanila. Sa hinaharap matapos niyang patunayan ang kanyang daw at maging isang Heavenly Emperor, ang araw na siya ay naging isang Supreme Lord, sino pa ang maaaring maging katapat niya sa Heavenspan World na ito? Nakakakilabot. Masyadong nakakatakot. Sa pag-iisip pa lang tungkol dito, nanginag si Heavenly Emperor Ninelives nang hindi nakaramdam ng lamig. Nang marating nila ang Heavenly Emperor Realm, kakaunti na lamang ang mga bagay na maaaring magpahanga at magdulot sa kanila ng paggalang. Hindi niya kailanman inakalang balang araw ay magpapakita siya ng takot sa isang martial artist ng Empyrean Realm. Sa unang pagkikita niya kay Mateo, naramdaman niya na desente lang ang lakas niya. Pero sa paglipas ng panahon, unti-unti niyang ibinuhos ang lakas ni Mateo. Nang ipakita ni Mateo ang Heavenly Emperor True Word, sa sandaling iyon ay nilipol niya ang Heavenly Emperor Ghostmorn. Noon lang niya nalaman kung anong klaseng halimaw ang pinukaw niya. Pero hindi pa rin siya kumbinsido. Isa siyang Heavenly Emperor. Paano niya matatanggap na tinatakot siya ng isang Empyrean ng ganito? Kaya naman, gusto niyang hiramin ang pagkakataon ng muling pagsilang at patayin si Mateo sa isang iglap lamang. Pero ang batas pangkalawakan ni Mateo ay sumabog ng buong lakas, at sa wakas ay naiwasan pa rin ang kanyang tiyak na pagpatay. Nang mga oras na iyon, labis siyang nag-alala kay Mateo.
Kung hindi lang dahil sa napakahalaga sa kanya ng Silvernet Blood Essence, gusto na niya sanang umalis sa puntong ito. Pero dahil sumunod siya, nasaksihan niya ang sandali ng isang himala. Isang walang kapantay na makapangyarihang nilalang na nakapagtipon ng dalawang kataas-taasang bata sa iisang katawan ang isinilang. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.